Mr. Silent Channel. Paki-like, share and subscribe. Kabanata 1231 Larangan ng Gulay. 1231. Fueo. Gatlang M. Huminga ng malalim si Ji Pangchun, at ang hangin ay damaloy ng galit at nagtipon patungo kay Ji Pangchun. Kahit na pagkatapos ng layo na higit sa 100 metro, maaari mong makita na ang hangin sa lupa ay nagsimulang damaloy paitaas. Bagamat ito ay maikling panahon lamang, sapat na iyon upang mabigla ang mga taong Ye Clan. Hindi maisip na ang paghinga ng isang tao ay maaaring magkaroon ng ganoong galaw, ito ay parang bagzo ng hangin. Namutla ang magandang mukha ni Ling Yue, at kinakabahan siyang tumingin kay Ye Wuya sa taniman ng gulay, iniisip kung paano ito haharapin ng Diyos ng digmaan. Dapat mong malaman na ang talento ng Dragon Breath na taglay ng Yinglong Realm, kahit na walang Dragon Flame, ay mayroon ng napakalakas na mapanirang kapangyarihan. Ang tunay na enerhiya, lakas ng dragon, at ang paputok na daloy ng hangin ay gagawing magkaroon ng magkahalong pagpatay na epekto ng panloob na puwersa, puwersa ng kaisipan at panlabas na puwersa ang hininga ng dragon. Dapat daw ang isang taong nag-ensayo ng sukdulan ay nakakapagpatangay ng bundok sa isang hininga lang. Nang si Ling Yue at ang marami sa mga lingkod ni Ye ay nasa estado ng kawalan ng pasensya, si Ye Wuya ay nanatiling hindi gumagalaw, bahagyang nakasimangot, at tumangala kay Ji Pangchun na walang magawa. Umuungol. Gatlang M. Hindi na nakatiis si Ji Pangchun, at kasabay ng kanyang dagandong, huminga siya ng isang subaw ng hininga ng dragon. Isang parang kulog na gininto ang shockwave, na may tunog ng dagandong, na bumabagsak sa hangin, agad na binago ang saklaw ng pagpatay nito mula sa maliit tungo sa malaki, at hamampas sa gitna ng taniman ng gulay. Nakikinig lamang sa momentum na ito, naisip ng lahat na ang hardin sa likod ay ganap na matatapos. Ngunit ang sumunod na eksena ay nagparamdam sa lahat sa Ye Clan na hindi kapanipaniwala. Nakita ko na ang lahat ng mga gulay sa hardin ng gulay na ito, tulad ng mga kamatis, taro, bitter gourd, amaranto, lufa. Ngunit ang lahat ng mga gulay na nakatanim doon ay talagang nagpapalabas ng makulay na liwanag, at ang mga makukulay na enerhiya ay nagtitipon, na bumubuo ng isang instant na anyo. Malaking protective cover. Isang kalasag na parang bahaghari ang nakapalibot sa buong hardin ng gulay. Nang ang hininga ng dragon ay dumampi sa kalasag, ang kalasag ay gumawa ng kumalatong na tunog, at ang kapangyarihan ng hininga ng dragon ay nakansela. Ang buong hardin sa likod ay tahimik. Kayong angkan, mga katulong, si Ling Yue, lahat ay nakatitig ng walang laman sa enerhiya ng kulay na unti-unting nawawala sa kalangitan, na parang panaginip lang ang lahat. Ji Pangchun sa langit, tingnan mo pagdating ko sa tagpong ito, napatulala ako. Parang nakakita ng multo. Hindi ako makapaniwala na ang hininga ng dragon na sinasanay ko sa loob ng maraming taon ay kahit papaano ay naharang ng kalasag ng enerhiya na ibinubuga ng isang gulay. Hindi, imposible, anong nangyayari? Nagalit si Ji Pangchun at umungol ng malakas. Napabuntong hininga si Ye Wuya, at sa harap ng malaking bilang ng mga pagdududa at pagkamangha ng mga mata sa eksena, mahina niyang sinabi, mahal kong matandang kaibigan, maingat kong inalagaan ang hardin ng gulay na ito. Bawat piraso ng lupa, bawat gulay, may personal akong interogasyon. Sisirain mo ang mga taon ng pagsusumikap ko pagdating mo, hindi ba nararapat? Matapos medyo maalis ni Ji Pangchun ang kanyang isipan mula sa kanyang galit, sumimangot siya at nagsimulang tumingin ng mabuti sa garden ng gulay. Kanina ay hindi niya ito masyadong tinitigan, ngunit ngayon ay seryoso niyang pinagmamasdan ang taniman ng gulay sa bakuran, ngunit naningkit ang kanyang mga mata. Tirek ang mga mata. Shengang, Shutu Haishui, Kangung Zishui. Zhengang pangit na gawa sa lupa, Zhenggong Mao Mo. Tumingin si Ji Pangchun sa iba't ibang gulay sa taniman ng gulay, habang tinitingnan ang layout ng dibisyon, at nagsimulang bamulong-bulong niya sa sarili. Ang pintuan ng buhay ay pag-aari sa lupa. Pangit, Yin Ziyu, kamag-anak sa tag-araw, pahinga sa taglagas, nakakulong sa taglamig, mamatay sa tagsibol. Ito ba? Bago matapos ang mga salita, biglang nahimiti si Ji Pangchun sa harap ng kanyang mga mata, nahihilo ang kanyang ulo, at nakaramdam ng hindi komportable sa buong katawan. Bigla siyang nahulog mula sa taas na mahigit 200 metro. Isang grupo ng mga Ye Clan ang biglang nagising, nagtataka kung bakit biglang nahulog si Ji Pangchun. Matapos bumagsak si Ji Pangchun sa lupa, at tubiling tumayo ang kanyang mga paa, at medyo nanginginig ang kanyang katawan. Pulang-pula at puti ang kanyang mukha, ngunit hindi niya napigilan, at isang bibig ng dugo ang bumulwak. Si Ling Yue sa gilid ay idinilat ang kanyang mga mata at natigilan. Hindi maintindihan ng babae kung bakit samuka ng dugo si Ji Pangchun matapos tumingin sandali sa taniman ng gulay. Bumantong hininga si Ye Wuya at inutusan si Ye Kyun, Kyun, paalisan mo ang iyong mga kamag-anak at mga dating kaibigan, nasaktan siya at kailangan niyang magpahinga. Oo. Lumapit si Ye Kyun ng may paggalang, iniunat ang kanyang kamay at sinabing, Mr. Pangchun, bakit hindi ka lumabas para uminom ng tsaa at magpahinga? Hindi na kailangan. Ikanaway ni Ji Pangchun ang kanyang kamay, ang kanyang bibig ay puno ng dugo, nanginginig sa galit, at itinuro si Ye Wuya, sinabi, ikaw. Ang iyong hardin ng gulay. Ito ba ay nakaayos sa kakaibang paraan?
Bahagyang ngumiti si Ye Wuya, si Pang Chun ay may magandang paningin, at talagang nakikilala ang sining ng buhay. Talagang tama. Si Ji Pang Chun ay puno ng ayaw, umiling at sinabi, kapag nagtanim ka ng mga gulay dito, talagang nag-aayos ka ng malaking hanay ng mga estudyante. Gamit ang mga kakaibang kulay, hugis, at sangkap ng mga gulay na ito, sa pamamagitan ng iba't ibang distansyang pamamahagi at pag-uuri, ito ay may epekto ng pagtatakda ng bato, upang masipsip ang kakanyahan ng langit at lupa, upang ang mga pagkain ito ay magkaroon ng isang coordinated mutual force. Ye Wuya, may bisyo kang puso. Gumagamit ka talaga ng kakaibang pamamaraan para saktan ako. Hayaang makulong ang aking espiritu sa iyong pamamaraan, na nagiging sanhi ng pagkasira ng aking espiritu at ang aking dugo ay nagulo. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga Ye clan na tao sa hardin ng gulay ay natigilan muli. Ano? Kakaibang porma sayon pa rin ang tagpi-tagping gulay na ito. Matagal na nilang pinagmamasdan ng Diyos ng digmaan, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakarinig sila ng ganoong bagay. Lumalabas na. May isa pang misteryo ang taniman ng gulay na ito. Bigla ding nagising si Ling Yue, mahirap isipin na sinaktan talaga ni Ji Pangchun ang kanyang primordial spirit dahil nakakita siya ng masyadong misteryoso at esoteric na Kimon technique. Para bang isang sobrang komplikadong sistema ang pinasok sa isang computer, at nag-crash ang computer. Para kay Ji Pangchun, masyadong malalim ang tanim na gulay na ito. Tumanggi siyang aminin ang pagkatalo at sinubukang basahin ang Kimon Magic Array ni Ye Wuya, ngunit nasaktan niya ang kanyang sarili. Naisip ni Ling Yue na ang martial god ay maaaring nakatago ng husto at gagamitin ang kanyang walang katulad na martial arts upang talunin si Ji Pangchun. Gayunpaman, hindi niya akalain na hindi kayang sirain ng Dragon Breath ni Ji Pangchun ang taniman ng gulay ng Diyos ng digmaan. Ang punto ay, walang nagawa si Wu Zhen, at umaasa lamang sa taniman ng gulay, pinilit si Ji Pangchun na samuka ng dugo. Sa sandaling ito, walang magawang sinabi ni Ye Wuya, Pangchun, mali ang pagkakaintindi mo, sinusubukan ko lang na magtanim at umorder ng pagkain mag-isa, hindi para masaktan ka, ilang taon ko na itong itinanim, at wala akong planong ipakita ito kahit kanino. Sinusubukan ko lang kumain ng bago. Huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Inaamin ko na ang iyong diskarte sa Kimon ay napakahusay, at hindi ako kasing galing mo. Pero kung outrage lang ako ng ganito, minamaliit mo ako, Ji Pangchun. Pagkatapos sabihin ni Ji Pangchun, huminga siya ng malalim, at sa sandaling nagamit niya ang kanyang lakas, pinatahimik niya ang kanyang chi at dugo, at nakabawi sa 77-88. Humakbang siya at lalakad na sana patungo kay Ye Wuya. Ngunit bago siya humakbang ng 2 hakbang, nakita niya si Ye Kyun na nakangiti at hinaharangan siya. Mr. Pangchun, mayroong isang amaranth field sa harap mo, at pagkatapos ay maaari mong tapakan ito. Ngumiti si Ye Kyun at humimok, kung gusto mong pumunta sa gilid. Kabanata 1232. 1232. Isa ka lang utusan, ang lakas ng loob mong harangan ako. Umalis ka. Galit na galit si Ji Pangchun sa sandaling ito, kung tutuusin, hindi pa siya nakagalaw kay Ye Wuya, at samuka pa siya ng dugo habang nakatingin sa isang taniman ng gulay. Kung ito ay kumalat, ang mga tao sa angkan ay kailangang tumawa sa kanilang mga ngipin, at maging ang pamilyang Ji ay mapapahiya sa kanya, at hindi na sila muling makikita. Pinlano na niya ngayon na sirain ang bangka at kailangang makipagkumpetensya kay Ye Wuya. Kahit na ang magic technique ng Kimon ay isang malalim at kakaibang kasanayan, hindi ito katulad ng sinaunang martial arts. Malalim ang magic technique, at hindi ibig sabihin na malakas din ang sinaunang martial arts. Walang pakialam si Ji Pangchun kung sasaktan niya ang taniman ng gulay o hindi, nang makitang paparating si Ye Kyun para pigilan siya, susunggaban niya si Ye Kyun at itatapon ito sa isang hampas ng Dragon Claw. Ngunit si Ji Pangchun ay kumumo lang, ngunit nakita niya ang kamay ni Ye Kyun, na isang hakbang sa unahan, hinawakan ang palso ni Ji Pangchun. Ikaw, namilog ang mga mata ni Ji Pangchun, iniisip na nasisilaw siya, paanong mapipigil ng matandang alipin na ito ang kanyang pag-atake. Inisip lamang ni Ji Pangchun na siya ay pabaya, at agad na sumambulat ng isang mar-angle na tunay na enerhiya ng banal na kaliwanagan. Nayanig ang nakapaligid na hangin, kumalat ang palpitating pressure. Kung sino man ang hamarang sa daan ko, mamatay. Itinaas ni Ji Pangchun ang kanyang kaliwang braso ng mataas, at isang spiral-like vortex of true essence ang namuo sa kanyang kamay, na parang gusto niyang hawakan ang kapangyarihan ng maliit na mundong ito sa kanyang palad. Ang condensed golden glare ay binugbog niya. Sirahin ang bituin at martilyo. Nabasag ng palad ni Ji Pangchun ang ginto at jade, at nabasag ang mga bato. Ngunit sa sandaling hahampasin na niya si Ye Kyun, nakita niya ang isa sa mga kanang kamay ni Ye Kyun, na tila mabagal at mabilis, at tinanggap niya ang humahampas na kamay na parang bato. Na may ngiti sa kanyang mukha, ang kanang kamay ni Ye Kyun ay namumula ng ganito, na nagdadala ng isang mahiwagang lakas, upang ang lakas ni Ji Pangchun ay hindi magamit. Sa sandaling hinawakan niya ito, direktang tinanggal niya ang ginintoang tunay na enerhiya mula sa kamay ni Ji Pangchun. Nakita kong ipinitik ni Ye Kyun ang kanyang kamay sa likod ng langit, at ang pinagsama-samang gininto ang tunay na essence, tulad ng isang bulalakaw, ay tumawid sa isang mahabang parabola at dumaong sa isang bundok na daan-daang metro ang layo.
Boom! Gitling! Ang isang maliit na bundok ay direktang hinaipan sa libu-libong mga durog na bato, at ang bundok ay tinatangay ng patag. Ang lahat ng Ye clansmen at mga tagapaglingkod sa pinangyarihan ay may matagal na takot. Kung ang isang napakalakas na enerhiya ay sumabog sa likod na hardin, paano ito magiging sulit? Gayunpaman, ang higit na nakapagpahanga sa kanila ay hinarang talaga ni Ye Kyun si Ji Pangchun. Mahigpit na hinawakan ni Ling Yue ang sulok ng kanyang damit at tumingin kay Ye Kyun nang kumikislap ang mga mata. Ang matandang lingkod na ito na palaging magalang sa lahat at napakabait, sa totoo lang. May ganoong lakas. Nahirapan si Ji Pangchun na tanggapin ang ganitong malupit na katotohanan. Ang hakbang na maingat niyang ginawa, ang Star-Destroying Strike, ay orihinal na inilaan para labanan si Ye Wuya. Sa huli, kahit ang lingkod ni Ye Wuya ay walang magawa tungkol dito. Hindi niya naintindihan kung paano nagawang pigilan ni Ye Kyun ang kanyang pag-atake, na higit pa sa kanyang kaalaman sa martial arts. Sa madaling salita, ang paglilinang ng martial arts ni Ye Kyun ay nasa itaas niya. Ang lingkod ni Ye Wuya ay mas malakas din kaysa sa kanya. Kung gayon, kwalipikado pa ba siyang ikumpara kay Ye Wuya? Ano ang pinagkaiba ng ginawa niya dito, ambisyon niya, ang yabang niya, at ang bobo at walang alam na payaso na iyon? Ang kontrabida ay walang galang, mangyaring huwag sisihin si Mr. Pangchun, talagang hindi ka makakatapak sa taniman ng gulay. Magalang na humingi ng paumanhin si Ye Kyun sa sandaling ito. Hindi. Imposible. Ako, si Ji Pangchun, ay nagsasanay ng gusto sa loob ng higit sa 200 taon, at nasa loob ng 50 taon pa. Nagising ako sa dugo ng dragon at naabot ang pinakamataas na antas ng paglilinang ng dakilang perpekto ng banal na paghahayag. Paano ito? Kahit ang iyong maliit na bata hindi ito totoo. Nagmamadali si Ji Pangchun, ayaw maniwala sa lahat ng nasa harap niya, ang malaking pakiramdam ng kahihiyan at kawalan ng pag-asa ay nagpapula sa kanyang mukha, at nagluwa siya ng isa pang subo ng dugo. Labas! Ang ninuno ng pamilyang Ji ay dumating upang hamonin ang martial god sa mataas na espiritu, ngunit bago niya labanan ang martial god, siya ay nasugatan ng isang taniman ng gulay at isang alipin at nagsuka ng dugo ng 2 beses. Ang mga Ye clan na tao sa malapit ay gaman sa kanilang mga puso, alam nilang ang kanilang martial god ay hindi pa rin magagapi sa mundo, ngunit nang makita nila ang hitsura ni Ji Pangchun, nakaramdam sila ng kaunting awa. Nakalulungkot, walang sino man ang mapapabuti ang pakiramdam kapalit ng gayong malupit na katotohanan pagkatapos ng buong buhay na penitensya. No wonder, mali ang napili niyang kalaban. Napatingin ang lahat kay Ye Wuya na may hawak na kutsara ng dumi, at muli ay nagkaroon ng mas malalim na pagkaunawa sa salitang, martial god. Kahit na karamihan sa kanila ay hindi pa nakitang gumalaw si Ye Wuya, napakahalaga ba nito? Ang lakas ni Ye Kyun ay nagpakita na ng takot kay Ye Wuya. Hoy! Kyun, dalhin mo si Pangchun para magpahinga ng mabuti, uminom ng Snow Lotus Tea, halika rito, pagkatapos ng lahat, tayo ay pagkatapos ng hapunan, walang magawang sabi ni Ye Wuya. Hindi na kailangan. Ang mga mata ni Ji Pangchun ay tila lumuluhan ng dugo, puno ng ayaw ng umiti. Ang kakayahan ng aking Ji Pangchun ay hindi kasing husay ng iba, ngunit hindi ako iinsulto ng iyong pamilyang Ye dito. Magkakaroon ng mga henyo sa pamilya, buhayin ang prestihiyo ng aking pamilyang Ji. Sa lalong madaling panahon, bumagsak ang boses, isinagawa ni Ji Pangchun ang pamamaraan ng pagkontrol sa hangin at direktang lumipad palayo sa pamilya Ye. Sumimangot si Ye Wuya at nagtanong kay Ye Kyun, Kyun. Sabi niya, ininsulto natin siya. Meron ba tayo? Guro, mukhang mali si Mr. Pangchun. Kami Ye, dapat walang kaguluhan. Ang lugar ng etiquette, magalang na sabi ni Ye Kyun. Mabuti naman. Ye, kailangan pa nating magsabi ng totoo. Si Ye Wuya ay tila tinatimad na bigyang pansin ito, at bumalik sa ilang nalilitong mga tagapaglingkod, magtrabaho ka, huwag mo itong tingnan, oras na para umalis. Wala na ang lahat. Huwag ipagpaliban ang tanghalian. Ilang matatanda ng Ye clan, bagamat gusto nilang maghintay at makita pa ang taniman ng gulay sa likod na hardin na hindi pa nila napansin noon, ay hindi nang ahas na manatili pa. Matapos makagat ni Ling Yue ang kanyang labi sa oras na ito, nagpasya siya, naglakad sa likod ni Ye Wuya, at sinabing, Lolo Wuzhen, gusto kong matutong magtanim ng mga gulay. Lumingon si Ye Wuya at sinabing may kalahating ngiti, hindi mo ba gusto? Hindi ba masyadong madumi at pagod? Ako. Namula si Ling Yue, ngunit pagkatapos ay sinabi na may seryosong mukha, ako ay nasa 20s pa lang, para sa iyo, ako ay isang bata lamang na hindi maaaring maging mas maliit. Mga bata palagi kung hindi ka matino o masunurin, kapag gusto mong makapag-aral, ikaw ay isang respetadong matanda, hindi mo ba ako mabibigyan ng isa pang pagkakataon? Haha! Nagpakita ng kakaibang tingin si Ye Wuya sa kanyang mga mata at ngumiti, Girl Yue, alalahanin mo ang sinabi mo ngayon, sa pagkakataong ito kailangan mong matutunan ito sa iyong sarili, hindi ang hiniling kong matutunan mo. Ako ay isang tao na gustong magkaroon ng simula at wakas. Maaari kitang turuan, ngunit walang babalikan. Sigurado ka, sa pagkakataong ito hindi mo ito pagsisisihan. Mahigpit na kinuyam ni Ling Yue ang kanyang mga kamay, ngunit walang pag-aalinlangan, mariing sinabi niya, hindi ko ito pagsisisihan.
Ang kanyang sinaunang martial arts talent ay napakapangkalahatan, kahit na sa isang lugar kung saan ipinanganak ang mga henyo tulad ng mga clans, ito ay kahit na napakahirap. Kung gusto niyang paikliin ang distansya kasama si Ye Fan, ang tanging paraan ay ang tulungan si Ye Fan sa ibang paraan at maging isang katulong. Nakita ni Ling Yue ang kapangyarihan ng hardin ng gulay na ito, at naniniwala siya na nahanap na niya ang paraan. Nandyan ang Kabanata 1233. 1233. Isang maliit na bangka ang dahan-daang dumaong sa tabi ng isang tropikal na ilog. Sa baybayin, mayroong isang pansamantalang tsuoda na may mga watawat ng ilang internasyonal na organisasyon na lumilipad sa gitna, kabilang ang mga organisasyong panseguridad, organisasyon ng mga doktor, organisasyong pangkalusugan, at syempre, ang mga peacekeeper ng Xia Kingdom. Captain Shu, bumalik ka na ba? Dalawang malalakas na kabataang peacekeeper ang tumakbo sa pampang at itinali ang bangka. Tinulungan ni Shu Lingshan ang ilang refugee na nailigtas mula sa mga bandido at sunod-sunod silang pinababa sa pampang. Liu Ye, Zheng Kai, may 3 tao na bahagyang nasugatan, dalhin mo sila sa lugar ng doktor para bandage sila, at ang iba pang mga tao, dalhin sila para magtayo ng mga tolda, at bigyan sila ng pagkain at tubig, utos ni Shu Lingshan. Sina Liu Ye at Zheng Kai sa baybayin ay sumaludo, at pagkatapos ay naghanda na dalhin ang mga refugee na ito sa tent. Ngunit nang makita nila ang isang medyo may edad na Asian na lalaki sa gulagul-anit na damit, medyo natarante sila. Ang lalaking ito ay hindi kamukha ng mga residente rito. Captain Shu, refugee din ba ang tiyuhin na ito? Tanong ni Zheng Kai. Nilingon ni Shu Lingshan si Ye Fan, bumungad sa kanyang mga mata ang discomfort, ngumiti siya ng nag-aatubili, at umiling, hindi, kaibigan ko siya na nagkataong nagkita dito. Kaibigan mo. Makakakilala ka ng mga kaibigan sa napakasamang lugar. Nagulat na sabi ng isa pang sundalo na si Liu Ye. Pinagmasdan ni Liu Ye ang kanyang mga salita at nakitang kakaiba ang ekspresyon ni Shu Lingshan, at nagmamadaling tumawa at pinagalitan, bakit ang dami mong tanong? Bilasan mo sa trabaho. Pagkaalis ng grupo, sumama sila sa 2 nakatatandang lalaki na kakaaway ni Shu Lingshan. Sunod-sunod din ang mga sundalo sa pampang. Hindi nila tinanong ang pinanggalingan ni Ye Fan. Ang isa sa mga lalaking may bigot ay ngumiti at nagsabi, Shu Team, ibibigay ko sa iyo itong matandang kaibigan, handa nang isuot ito. Malapit ako sa kanya, kaya dapat kong maisuot ito. Maraming salamat, mature, nakangiting sabi ni Shu Lingshan. Salamat, kuya. Naramdaman din ni Ye Fan na masyadong punit-punit ang mga damit, at masamang magpakita ng kahit ano. Tumawa si Lao Cheng at sinabing, mas bata ako sa iyo, tawagin mo akong Xiao Chengxing, at ang pangalan ko ay Cheng Tianxiu. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak. Kung sinabi niya sa kanya na nasa 20s pa lang siya, malamang ay naiisip niyang nagsasalita ito sa kanyang pagtulog. Hindi nagtagal, kumuha si Cheng Tianxiu ng isang set ng damit at dinala ito kay Ye Fan. Imposibleng magpalit si Ye Fan sa open air, kaya sinundan niya si Shu Lingshan sa tent kung saan siya nagpapahinga. Dahil medyo kakaunti ang mga babae dito, maliban sa akin, ang 3 pang babae ay mga doktor at nurse. Walang pumapasok sa araw, kaya maaari kang magpalit dito, sabi ni Shu Lingshan. Nagpapasalamat na sinabi ni Ye Fan, salamat sa pagkikita namin, Lingshan, sa pagkakataong ito ay isang mahabang kwento. Ngayon lang ako nakasakay sa bangka, at hindi ako komportable na ipaliwanag ito sa iyo. Hindi mo na kailangang sabihin ito, naiintindihan ko, ibibili kita ng makakain at maiinom, pag-usapan natin ito pagkatapos mong magpalit ng damit. Ngumiti si Shu Lingshan. Tumango si Ye Fan at pinanood si Shu Lingshan na lumabas. Pagkatapos, tumingin siya sa paligid at tumingin sa ilang kakaibang dekorasyon sa tent. Bumantong hininga siya, umiling at ngumiti ng pilit. Mahirap isipin na pagkatapos makapasok sa estado ng Purgatory Sword Demon, tumakbo siya sa iba't ibang bansa at direkta mula North America hanggang South America. Dito, malayo na ito sa Magdalena River sa Columbus. Dahil ang lugar na ito ay matatagpuan sa tropikal na maulang kagubatan, ang lupain ay komplikado, ang mga daluyan ng tubig ay pasuray-suray, at madali itong ipagtanggol at mahirap salakayin. Kaya naman, napakaraming mabisyo na drug lords ang nakabaon dito, parang nagtayo sila ng drug kingdom. Dagdag pa rito, kontrolado rin ng mga drug lord ang mga lokal na residente rito, at kahit sa labas, hinuhuli ang ilang kababaihan at bata at tinutulungan sila sa paggawa ng droga. Masasabing ito ay isang legal na gray area, araw-araw na namamatay ang mga tao, at karamihan sa mga lokal na tao ay nasa anino ng droga at kamatayan. Dahil maraming kamay at mata ang mga drug lord na ito, nasuhulan nila ang maraming miyembro ng Columbus, at kasama ang malaking hanay ng mga interes, halos imposible na gumawa ng mga hakbang sa militar upang sirain sila. Sa parami ng parami ang mga drug lord dito, patuloy ang labanan at pagpatay sa isa't isa. Maraming mga tao dito ang maaari lamang ipagsapalaran ang kanilang buhay upang palihim na subukang makatakas sa mga hawak ng mga drug lord na iyon. Kung may tumakas, natural na hahabulin sila ng mga drug lord. Sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang mahihirap na sibilyan ang napatay o nasugatan. Sa napakalaking kapaligiran kung saan ipinadala ang puwersang pangkapayapaan ni Shu Lingshan dito upang magbigay ng makataong suporta.
Ngayon, nakilala ni Ye Fan si Shu Lingshan at silang tatlo, at pinuntahan ang ilang nakatakas na pamilya. Matapos maubos ang mga refugee na ito, pagkatapos ng rescue at psychological counseling, makakahanap sila ng oras upang ipadala sila sa pinakamalapit na bayan, at pagkatapos ay ayusin ang kanilang follow-up na buhay. Masasabing napakahirap ng buhay dito, ngunit napakabigat at delikado ang gawain. Matapos marinig ang ilan sa mga sitwasyon dito, hinangaan ni Ye Fan si Shu Lingshan sa kanyang pagtitiis sa mga ganitong paghihirap. Naisip niya ang mga bagay na ito habang nagpalit siya ng damit. Biglang bumukas ang tent, at pumasok si Shu Lingshan na may dalang tray. Nagtinginan kaagad ang dalawa, hinubad ni Ye Fan ang kanyang pantalon sa sandaling ito, at medyo napahiya siya. Mabilis na lumingon si Shu Lingshan, namula ang kanyang mukha, akala ko nagbago ka na. Humingi ng tawad ang sinabi ni Ye Fan, may iniisip lang ako ngayon, at natigilan ako saglit, at mabagal ang pagbabago. Hihihi. Malapit na itong maging maayos. Bagamat malapit na silang dalawa sa pagbutas sa huling layer ng window paper, ngunit pagkatapos ng isang taon na pagkikita, ang pakiramdam ng intimacy ay matagal nang nawala. Ang pakiramdam na ito ng matalik na pagkakaibigan at kakaiba ay nagpakomplikado sa kanilang dalawa. Matapos palitan si Ye Fan, huminahon din si Shu Lingshan at inilapag ang tray. Ang mga kondisyon dito ay mahirap, na may tinapay at delat ang pagkain, at ang tubig ay pinakulo ang tubig ng ilog, kaya maaari mo itong kainin, sabi ni Shu Lingshan. Dinampot ni Ye Fan ang tinapay, kinagat ito, at sinabing, sapat na, ito ay 100 beses na mas mahusay kaysa sa hito na kinain kong hilaw noon. Malungkot na tiningnan ni Shu Lingshan ang uban na buhok sa ulo ng lalaki, at sinabing, paano? Paano ka nakarating dito? Paano ka lumitaw dito? Itinaas ni Ye Fan ang kanyang ulo at bumantong hininga, kung sasabihin ko sa iyo, tatakbo ba siya mula sa Mexico City hanggang dito, naniniwala ka ba? Ano? Pinanlakihan ni Shu Lingshan ang kanyang magagandang mata, paano magiging posible na? Tumakbo. Ito ay tumatagal ng libu-libong kilometro. Nagkibit-balikat si Ye Fan, alam ko rin na ito ay napaka-pervert, ngunit kung hindi siya tumakbo ng libu-libong milya at natupok ang kapangyarihan nitong Purgatory Sword Demon, tinatayang umagos ang dugo sa isang ilog, at hindi mabilang ang mga nasawi. At ang side effect bilang kapalit ay si Ye Fan ay naging kung ano siya ngayon, isang ordinaryong nasa katanghaliang gulang na tao. Sandali. Biglang may naalala si Shu Lingshan, nanlaki ang kanyang mga mata at sinabing, ikaw. Sabi mo galing ka sa Mexico City. Hindi kaya. Ang makasaysayang masaker na gamulat sa mundo kahapon at nagulat sa mundo at pumatay ng milyon-milyong tao. May kinalaman sa iyo. Kaya, kumalat na ito sa buong mundo. Ito rin ay napakalaking bagay, hindi ko ito maitatago kahit anong mangyari. Ang ekspresyon ni Ye Fan ay komplikado at hindi masabi, ang kanyang mga mata ay malungkot, at ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabing, oo, nandoon ako noon. Kabanata 1234 na ano ang mga kahihinatnan. 1234. Biglang nagulat si Shu Lingshan, hindi napigilan ng isang kamay na takpan ang kanyang pusong malakas ang tibok, ang kanyang magandang mukha ay mapotla, at ang ilan ay hindi nang ahas na magtanong sa ibaba. Hindi alam ni Ye Fan kung ano ang iniisip ng babae, ikanaway niya ang kanyang kamay ng may ngiti, at sinabing, hindi mo ako mali, hindi ako nakapatay ng tao. Oh, baka hindi ko sinasadyang masaktan ng ilang tao nang hindi sinasadya, ngunit nandito ako para iligtas ang mga tao. Nakahinga ng maluwag si Shu Lingshan, umupo at nagtanong, ano ang nangyari doon? Narinig ko ang balita sa radyo, anong uri ng pag-atake ng terorista iyon? Napabuntong hininga si Ye Fan at maikling sinabi kay Shu Lingshan ang totoo. Sa nakalipas na taon sa Dragon Soul, si Shu Lingshan ay nagsasanay at nagsasagawa ng mga gawain, naglalakbay sa buong mundo, at ang kanyang pangunawa sa underground na mundo ay hindi kailanman naging pareho. Noong una, nadama niya na ang kanyang psikolohikal na pagtitiis ay tumaas ng husto, ngunit nalaman niyang malayo pa rin ito. Nang marinig ni Ye Fan ang pakikipag-usap tungkol sa epic powerhouse na si Nicholas na idinisenyo para palayain ang kanyang kapatid na si Lovren, sinubukan ng dalawang sinaunang tao na gamitin si Saliye para pumatay ng 20 milyong tao, buhayin ang isang demonyo, at bigyan sila ng immortalidad. Si Ye Fan mismo ang dalawang epikong antas ng kapangyarihan at sword slash, pinipigilan si Saliye sa anyo ng isang berserk Purgatory Sword Demon. Kahit na hindi nakita ni Shu Lingshan ang epic battle na ito sa eksena, naririnig niya ang pagtibok ng kanyang puso, kumukulo ang kanyang dugo, at maging ang kanyang buong kaluluwa ay napuno ng emosyon. Kinilig dito. Ito ay hindi lamang isang larawan na may isip ng mga tao, tulad ng diwata sa alamat. Ikaw, tumatanda ka na dahil sa labanang ito. Bulong ni Shu Lingshan, basa ang kanyang matubig na mga mata, nakaramdam ng pagkabalisa para sa lalaki. Tiningnan ni Ye Fan ang kanyang tumatanda ng mga kamay at mapait na ngumiti, walang paraan. Kung tutuusin, sa mga tuntunin ng konbensyonal na kapangyarihan sa pakikipaglaban, hindi ko pa rin mapapanalo ang mga sinaunang tao, lalo pa ang demonyong si Saliye. Ito ay isang desperadong dula. Handa na akong mamatay bago ko ginamit ang Purgatoryong Sword Demon. Ito.
Dapat ay salamat sa aking pamamaraan ng paglilinang na ang aking mga selula ng katawan ay may higit na sigla kaysa sa mga sinaunang mandirigma ng parehong antas, at maaari kong mapaglabanan ang istilong ito ng pagpapakamatay. Pagkonsumo, para lamang mabuhay. Nadama pa rin ni Yefan na ito ay isang katumpakan. Kung siya ang nag-practice ng internal skills noon, tiyak na mamamatay siya sa pagkakataong ito. Ang enerhiya na nakaimbak sa laman ay mas matibay kaysa sa panloob na kapangyarihan ng tunay na diwa, at ito ay makatiis ng napakahabang panahon ng nakatutuwang pagkonsumo. Mas mabuti ang pagtanda kaysa mamatay. Sabi ni Yefan. Nakangiting tumanggo si Shu Lingshan, oo. Ano ang palitan ng buhay ng 20 milyong tao sa presyong ito? Pagkatapos magsalita, nakita ni Shu Lingshan ang kaunting kalabuan, na parang wala siyang pakialam sa buhay o kamatayan ni Yefan. Namula siya, at mabilis na bumangon at ikanaway ang kanyang mga kamay para ipaliwanag, Yefan, huwag mo akong intindihin. Ako, hindi ko sinasadya. Ang sabi ko lang. Ang ginawa mo ay kamangha-mangha. Hindi napigilan ni Yefan na matawa, bakit ka nasasabik? Hindi na ako galit ulit. At saka, hindi na kita matatalo ngayon. Sa tingin mo ba ako pa rin ang katulad ko sa arena ng kumpanya? Medyo mas malakas na akong ordinaryong tao ngayon. Narinig ito ni Shu Lingshan kahit na nakangiting sinabi ni Yefan sa kanya, nakaramdam pa rin siya ng pananakit ng ilong at pulang mata. Lingshan, ano bang problema mo? Mukhang iiyak ka na. Malungkot ka ba para sa akin? Medyo napahiya si Yefan. Half-selfish siya, para lang iligtas si Saliye, hindi isang heroic martyr. Ngunit biglang tumayo si Shu Lingshan sa atensyon at binigyan si Yefan ng isang military salute. Ikaw, anong ginagawa mo? Natigilan si Yefan. Ikaw ang general. Dapat ay saludo ako sa iyo, hindi pa banggitin kung ano ang iyong ginawa, labis akong humahanga, sabi ni Shu Lingshan ng may pagkamangha. Ngumiti si Yefan, kaya alam mo rin ang tungkol dito. Tumanggo si Shu Lingshan at sinabing, ipinaalam sa iyo ng lahat ng Dragon Soul ang iyong pagkakakilanlan, ngunit karamihan sa mga tao ay hindi alam kung sino ka, alam lang nila kung sino ka. Nagligtas sa isang pambansang krisis. Sa taong wala siya, nalaman din niya ang tungkol sa totoong background ni Yefan, maalamat na karanasan, at kung gaano siya kalakas sa underground world sa pamamagitan ng ilang karanasan. Habang mas marami siyang nalalaman tungkol dito, mas napagtanto ni Shu Lingshan kung gaano siya kalayo kay Yefan. Nang marinig niya na si Yefan ay naging isang general na nagpoprotekta sa bansa at isang bayani ng Xia Kingdom, lalo niyang naramdaman na ang mga lalaki ay lalong lumalayo sa kanya. Mas malayo. Sa makatuwid, kalaunan ay ginawa niya ang mga gawain sa ibang bansa ng may kapayapaan ng isip, nagsikap na sanayin ang sarili, at wala ng pag-asa na makitang muli si Yefan. Dahil alam niya na hindi magkukulang si Yefan sa mga babae, lalo na sa mga pinagkakatiwalaan. Sa kanya man o wala, walang pinagkaiba. Mayroon din siyang sariling dignidad. Kung sinabi sa kanya ng Diyos na huwag makipagrelasyon kay Yefan, hindi niya ito pipilitin. Bahagyang sinabi ni Yefan, kung may relasyon ka sa akin, huwag mong gawin ito sa hukbo, gawin mo lang ang gusto mo. Ang relasyon natin. Kinagat ni Shu Lingshan ang kanyang ibabang labi na may komplikadong ekspresyon pagkatapos marinig ito. Nang makita ni Yefan ang hitsura ng babae, naramdaman niyang medyo kakaiba ito, oo. Ano ang relasyon nila? Matandang kaibigan. Matandang magkasintahan. Soulmate. O iba pa. Sa loob ng isang taon, may pader na hindi nakikita sa pagitan nilang dalawa. Bagamat pareho silang may nararamdaman para sa isa't isa, hindi sila sigurado kung ano ang iniisip ng kabilang partido. Napabuntong hininga si Yefan sa kanyang puso. Ngayon, wala na talaga siyang panahon para isipin ang pagmamahal ng mga batang ito, dahil buhay siya, maraming bagay ang dapat harapin. Tila naramdaman din ni Shu Lingshan na sobrang nakakahiya ang kapaligiran, at nagtanong na may bahagyang ngiti, siya nga pala, Mr. Su, kumusta na sila? Itinaas ni Yefan ang kanyang ulo, iniisip si Su Qingzhou, at nag-alala sandali, hindi alam kung ano ang sitwasyon ng babae ngayon. Hindi niya matulungan si Su Qingzhou kahit na siya ay masyadong abala ngayon, kailangan niyang gumawa ng pinakamahusay na paghuhusga sa lahat ng bagay ng mag-isa. At sa Liye, hindi ko alam kung ano ang nangyayari, paano ang mga kapatid ni Inferno. Biglang may naisip si Shu Lingshan at sinabing, oh. Mukha kang tanga, katangahang tanong. Nawawala ka, so always be worried. Ako, gagamitin ko ang satellite phone para makipag-ugnayan sa aking mga superior, at hahanap ng paraan para makahanap ng helicopter na magdadala sa iyo pabalik. Kailan? Narinig ito ni Yefan, masyado siyang abala para pigilan siya at sinabing, huwag. Huwag ipaalam sa sinuman na narito ako. Kasama ang aking pagkakakilanlan, dapat na ilihim. Bakit? Nagtaka si Shu Lingshan, nawawala ka ngayon, si Mr. Su at ang iba pa ay tiyak na nag-aalala sa kamatayan. At ang aming Xia Kingdom ay binibigyang importansya din sa iyo, ang Dragon King at ang iba pa ay tiyak na naghahanap sa iyo. Hinawakan ni Yefan ang kamay ni Shu Lingshan, hinayla siya paupo, nilapit sa mukha ng babae, tinitigan ang babae na may nagbabagang tingin, at hininaan ang boses, Lingshan. Kung iisipin mong mabuti, kung alam ng mga tao sa mundo na buhay pa ako, pero naging ordinaryong tao na ako ngayon. Kaya, ano ang kahihinatnan?
Medyo kinabahan si Shu Ling siya nang tingnan ito ng lalaki, ngunit pagkatapos pakinggan ang tanong na ito at pag-isipan ito, biglang nanlamig mula sa ilalim ng kanyang mga paa hanggang sa tuktok ng kanyang ulo. Hindi siya naglakas loob na isipin ito. Dahil, ang pag-iisip tungkol dito ay lubhang nakakatakot. Kabanata 1235 matapos mawala si Ye Fan. Noong 1235, isang epikong digmaan nagamulat sa mundo sa ilalim ng lupa at nagulat pa sa matataas na antas ng mga opisyal ng iba't ibang bansa, ang pinaka-nakakatakot na sakuna ng tao pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nahuli ng outbreak ang lahat, at ang wakas ay biglang. Bago ko namalayan, 3 araw na pala. Ang Purgatory Island, na may malinaw na kalangitan, asul na dagat at asul na kalangitan, ay kasing ganda at tahimik gaya ng dati. Ang mga nasirang bahagi ng isla ay inayos na ng mga masisipag na residente. Gayunpaman, halos lahat ng tao sa isla ay may ulap na tumatakip sa kanilang mga puso. Sa oras na ito, sa conference room ng kastilyo sa isla, ang mga tao ay patuloy na naglalabas-masok, na nag-uulat ng sitwasyon sa buong mundo sa ilang mga punong guro ng inferno. Opisyal na ipinadala ng Ministry ng Pambansang Depensa ng Magnesium ang koponan ng Delta Zero upang pumasok sa Mexico City para sa isang lihim na paghahanap sa alas 11 Eastern Time. Sinabi ng Magnesium na hindi sila magsisikap na mahanap ang pangunahing tauhan ng pag-atake ng terorista na ito at gawin ang lahat ng mga hakbang upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan ng rehiyon at pandaigdig. Ulat. Inihayag ng mga labi ng Holy Royal Court sa East Africa ang opisyal na pagtatatag ng isang bagong Wali Kingdom na organisasyon, at nagpadala ng mga resident envoy sa EU, NATO, FUSO at iba pang mga bansa. Sinasabing mahahanap nila ang utak at mamamatay tao ng insidente ng Scarlet Ink City, at hindi magsisikap na talunin. Mag-ulat inihayag ng madilim na konseho sa publiko. Ang dalawang sinaunang tao, ang tagapag-alaga na si Alessandro, ang assassin na si Stuart, ay direktang mamamahala muli sa Dark Council. Kasabay nito, sinabi ng Dark Council na ang Blood Clan at ang Dark Council ay walang pananagutan sa insidente ng Scarlet Ink City. Anumang haka-haka at akusasyon ay ituturing ng mga elder ng Dark Council. Walang galang. Ang mga labi ng mga lumang pinuno ay nagtipon sa Australia. Pinag-isa nila ang 4 na A-level na organisasyon gaya ng Golden Warrior, Ghost Head Saber, Siberian Tiger, at Sand Snake, 11 B-level na organisasyon, at ilang C-level na organisasyon. Inorganisa at ginanap ang Evil Demon Swearing Conference. Ibinabalita nila sa publiko na ang insidenteng Blood Ink City, na ito ay ating inferno. Itataas nila ang paghahati ng hustisya at darating sa krusada. Mag-ulat. Sunod-sunod, ang mga balita mula sa buong mundo, sa maliwanag na bahagi at sa mundo sa ilalim ng lupa, ay nagmukhang masama sa lahat ng nasa conference room. Pop. Hinamplas ni Leviathan ang mesa at galit na sinabi, ang mga bastos na ito. Akala mo ba patay na ang amo natin? Sa sandaling mawala ang amo, agad silang tumakbo palabas ng mga sulok at sulok, tumalon sa sinag bilang isang payaso, at lumitaw sa estilo. Ito ay talagang masigla. Ang Sacred Heaven ay isang grupo lamang ng mga labi ng Holy Royal Court. Bagamat maraming mananampalataya, hindi sila malaking banta sa atin. Ang mga sinaunang tao ng madilim na konseho, na lumabas upang mamuno sa pangkalahatang sitwasyon sa oras na ito, ay walang iba kundi ang pag-iwas sa hinala. Tungkol naman sa noong unang panahon, maraming amo ang pinatay ng amo. Kung wala ang Black Emperor at ang White Queen, sila ay walang iba kundi isang mandurumog. Ang mga aso na maaaring tumahol ay hindi nangangagat ng tao. Ang pinakamaingay ay madalas ang mga hindi kailangang mag-alala tungkol sa kanila, mataimtim na sabi ni Azazel. Panday, last time Lao Mei suffered so much from our boss, di ba? Matitiis mo ba talaga? Tanong ni Leviathan. Sabi ni Azazel, kahit hindi nila kakayanin, hindi nila papasanin ang bigat nito. Tiyak na sasamahan sila ng puwersa sa ibang mga bansa at organisasyon. Ipinadala nila ang Team Zero sa Mexico City upang maghanap, ngunit nag-aalala pa rin sila sa nangyari sa aming boss. Sa ilang sandali, hindi sila nang ahas na gumawa ng anuman. Nakakakilig talaga. Paano ba naman kasi walang good news? Napahawak si Beryl sa buhok niya na nanlulumo, puno ng dark circles ang mga mata. Sinaway ni Leviathan. Slacker, ano ang sinisigawan mo? Kung natatakot ka, bumalik ka sa Hollywood Villa mo. Ngumisi si Belial, ang laking pusit mo. Paano pa ako magkakaroon ng pusong maglaro sa labas pagkatapos ng malaking insidente? Nag-aalala ka sa boss, hindi ako nag-aalala. Hindi ako naglakas loob na ipikit ang aking mga mata sa mga araw na ito. Sa pagsasalita, miserableng tiningnan ni Belial ang babaeng nakaupo sa dulong bahagi ng conference table, ang kanyang mukha ay puno ng tubig at ang kanyang mga mata ay nagyelo, at sinabing, sister-in-law. Sigurado ka, boss. Buhay ba talaga siya? Hindi. Nagsisinungaling ka ba sa amin? Sa conference room sa oras na ito, si Su Qingzhou ang namamahala sa pangkalahatang sitwasyon. Pagkatapos ng insidente, dumating si Su Qingzhou sa Purgatory Island sakay ng pribadong eroplano sa lalong madaling panahon. Bilang opisyal na asawa ni Ye Fan, ang mga demonyo ng inferno ay likas na gumagalang sa kanya.
Bukod dito, si Su Qingzhou pa rin ang Lord of the Ghost Valley, at pinuno ng S-rank na organisasyon, kaya walang magtatanong sa pangkalahatang sitwasyon dito. Sinulyapan ni Su Qingzhou ang lahat na may maningning na mga mata sa oras na ito, at sinabi sa malinaw na boses, ang aking pinagmulan ay ganap na totoo, anuman ang kanyang kasalukuyang pisikal na kondisyon, at least siya ay tiyak na buhay. Personal na kinumpirma ni Su Qingzhou kay Shilanyo na hindi patay si Ye Fan, dahil hindi patay ang Rhinoceros Gu. Kahit na hindi malinaw kung ano ang nangyari kay Ye Fan, ang lalaki ay buhay pa rin. Ate, dahil sigurado kang buhay pa ang amo, bakit hindi mo siya puntahan? Pagdating sa paghahanap ng isang tao, sino sa mundong ito ang maihahalin tulad sa mga mata ng langit na kontrolado mo? Sabik na sabi ni Bilil. Umiling si Su Qingzhou at direktang nagvito, sabi ko, walang sinuman sa inferno, anumang kaanib na organisasyon, ang pinapayagang maghanap sa kinaroroonan ng aking asawa. Heaven's Eye, ipinagbawal ko rin ang pag-iimbestiga sa impormasyon ng aking asawa. Bakit? Hipag. Kung hindi dumating ang amo sa kritikal na oras na ito, baka magkaroon ng malaking problema. Kami, Inferno, ay may napakaraming mapagkukunan sa underground world. Karne, kung wala ang amo, tiyak na darating ang mga lobong iyon para hiwa-hiwalayin tayo. May puso ka bang ibigay sa iba ang lahat ng malalaking ilog at bundok na inilatag ng amo? Oo, hipag, ang aking mga nasasakupan ay nagulat din sa akin na mayroong ilang mga puwersa sa dagat na malapit ng gumalaw, at ang balita ng pagkawala ng amo ay napakabilis na kumakalat, si Leviathan ay medyo nababalisa din. Tumahimik nga kayo. Kayong dalawa. Tamang-tama ang desisyon ng hipag. Paano ninyo may kukumpara ang utak ng mga isdang kahoy na katulad ninyo? Sabi ni Asmodeus, na laging tahimik. Napakgang multo. Anong ibig mong sabihin? Hindi nasisiyahan si Leviathan. Napabuntong hininga si Su Qingzhou at pinutol sila, okay, huwag na kayong magtalo. Talagang hindi ko ito na ipaliwanag ng malinaw kina Leviathan at Bilil. Ate, kung hindi mo hahanapin si boss, may lihim bang plano? O alam mo na ba kung nasaan ang amo? May ideya si Belir. Mahina na sinabi ni Su Qingzhou, hindi ko alam kung nasaan siya, at wala akong anumang lihim na plano. Kung ganoon bakit? Hindi nakaimik si Belir. Tumayo si Su Qingzhou, dahan-dahang naglakad papunta sa bintana, at tumingin sa asul na dagat at langit sa di kalayuan. Pag-isipan mong mabuti, kung buhay pa ang amo mo, hindi ba niya alam? Once na may epekto ba ang pagkawala sa inferno at sa mga kapamilya natin? Siyempre alam niya, ang boss ay palaging nag-estratehiya, tinapik ni Leviathan ang kabayo. Dahil alam niya, bakit hindi siya lumapit sa amin kahit na siya ay buhay. Huwag mo kaming puntahan. Tanong pabalik ni Su Qingzhou. Ang ilang taong naruroon ang natahimik, at talagang hindi nila pinag-isipang mabuti ang tanong na ito. Pwede bang? Medyo magulo pa ang boss. Nahulaan ni Belir, ngunit ang kanyang ekspresyon ay naging mas seryoso, at unti-unting naiintindihan niya ang isang bagay. Nilingaw ni Su Qingzhou ang kanyang ulo at same time na sinabi, kahit ano pa ang dahilan, kung siya ay buhay at hindi pumunta upang makita tayo, kung gayon may isang tao na hindi maaaring magpakita ng kanyang mukha. Dahilan. Ayaw niyang may makaalam sa kalagayan niya ngayon, kaya kung kami ang magkukusa na hanapin siya, kapahamakan lang. Dahil pinili niyang magtago sa isang tiyak na sulok ng mundo, iyon ang pinakamagandang pagpipilian. Pero, kung sakaling kailanganin ng boss ang tulong natin. Gusot na tanong ni Leviathan. Huminga ng malalim si Su Qingzhou at sinabing may malamig na tingin, kung may bagay na hindi niya kayang lutisin, kung gayon. Walang silbi ang pagpunta natin. Sa conference room, natahimik ang lahat, komplikado ang kanilang mga mukha, at bamantong hininga. Sa oras na ito, itinulak ang pinto, at isang puting babae na nakasuot ng itim na hooded na roba, na may amber na buhok, at ang kanyang kagandahan ay hindi bababa sa kay Su Qingzhou, ay mukhang malungkot. Prinsesa Air. Ang lahat ng mga demonyo ay tumayo ng sunod-sunod, na nagpapakita ng malaking paggalang. Lumapit din si Su Qingzhou at sinabing may pag-aalala, Air, mas maganda ba ang pakiramdam ni Sally Ye ngayon? Kabanata 1236 na pinilit na mamatay. Matapos mangyari ang trahedya noong 1236. Sumugod si El sa eksena at ibinalik si Sally Ye mula sa mga guho. Nitong mga nakaraang araw, bagamat gumaling na si Sally Ye, nagkulong siya sa kwarto, walang sinabi, at patuloy lang sa pag-iyak. Ang lahat ay natatakot na si Sally Ye ay gumawa ng isang bagay na katangahan, kaya sina Ayer at Wu Yeshu, bilang mga babae, ay sinamahan si Sally Ye at sinubukan siyang kausapin. Gayunpaman, ayaw magsalita ni Sally Ye, at nanlumo ang buong tao. Mahina na umiling si Ayer at nag-aalalang sinabi, she is still very unstable, and this incident has hit her too hard. Kung siya yun sa nakaraan, dapat ay nakahanap na siya ng paraan para mahanap si Ye Fan sa ngayon. Ngunit hindi siya nang ahas na tanungin ang balita ni Ye Fan, ibig sabihin, hindi siya nang ahas na harapin ang katotohanan, lalo pat harapin si Ye Fan. Hoy! Hindi ko siya masisisi dahil dito, ang lahat ng ito ay tungkol sa vampirang si Luo mula sa angkan ng dugong iyon. Fu Lun. Bilang isang biolohikal na ama, paano mo sasaktan ang iyong anak ng ganito? Mapait na sabi ni Bilil.
Bagaman alam nating lahat na biktima rin si Sally Ye, siya mismo ay dapat na malungkot. Madarama niya na kung walang ganoong tao sa mundo, ang mga taong iyon ay hindi mamamatay, at ang amo ay hindi susubukang pigilan siya. Nawala siya, sabi ni Asmodeus. Saglit na nag-isip si Su Qingzhou, pagkatapos ay nagtanong, Ayer, pumunta ka sa amin, aalis ka ba? Napakurap-kurap si Ayer, paano mo nahulaan? Oo, sa palagay ko, manatili ako dito, hindi kita matutulungan pansamantala. Kailangan kong bumalik sa Power User Association para harapin ang ilang bagay, at hinahanap ako ng aking ama at ina. Naproblema kita nitong mga nakaraang araw, at alam din namin na marami kang nalalagay sa panganib sa pamamagitan ng pagtulong sa amin na maibalik si Sally Ye. Ito ay isang pabor na utang namin sa iyo, sabi ni Su Qingzhou. Napangiti si Ayer at umiling, wala lang, magkaibigan tayo. Sayang naman at ako ang presidente ng Power User Association, total neutral naman ang posisyon natin, kaya hindi kita masyadong matutulungan. Sobra. Bilang isang kaibigan, sapat na ang nagawa mo, sabi ni Su Qingzhou. Ilan pang mga demonyo ay tumango rin. Kung hindi dahil kay Ayer, walang makatitiyak na ibabalik ng tahimik si Sally Ye. Pero iba rin ang naramdaman ni Ayer. Tila sinasabi sa kanya ni Su Qingzhou na ang kanyang relasyon kay Ye Fan ay isang kaibigan lang kung tutuusin. Tumingin si Ayer kay Su Qingzhou na may malambot na ekspresyon, ngunit sa kanyang ulo, hindi niya ito makita. Ano ang ibig sabihin ng Su Qingzhou? Hinawakan ni Leviathan si Beryl gamit ang kanyang braso, hoy, tamad, hindi ka ba magaling sa pagsuyo ng mga babae? Go, let Sally be happy. We don't blame her. The boss isn't dead. Halika, maraming babae ang maaari kong suyuan, ngunit tiyak na wala si Sally Ye sa hanay na ito, ibinuka ni Beryl ang kanyang mga kamay. Basura, walang silbi sa kritikal na sandali. Reklamo ni Leviathan. Ipinakita ni Belial ang kanyang mga ngipin, mabahong pusit, kapaki-pakinabang ka. Ngayon ang mga mayayaman, kapitalista, at celebrity sa buong mundo ay nagtatanong tungkol sa amo. Sa tingin mo, sino ang nakikipag-usap at umaaliw? Nang malapit ng mag-away muli ang dalawa, ngunit narinig ang kinakabahang sigaw ni Wu Yeshu mula sa labas ng pinto. Hindi maganda. Hindi maganda. Nagmamadaling tinungo ni Wu Yeshu ang pinto at sinabing may kalokohan, Sally Ye. Siya ay tumahimik, parang nagpapakamatay. Hindi ko siya mapasok. Hindi siya makalapit sa kanya. Ano? Magpatiwakal. Nagulat ang lahat at nagmamadaling tumakbo sa kwarto ni Sally Ye. Nagbago ang mga ekspresyon ni Su Qingzhou at Ayer, at tumakbo sila hanggang sa pintuan ng silid. Sa oras na ito, mayroong isang malakas na puwersa ng pag-iisip sa labas ng pinto, na parabang ito ay isang hindi nakikitang pader, na direktang pumipigil sa mga tao na makapasok. Sinubukan ni Azazel at Asmodeus na makapasok, ngunit nang makalapit na sila, natulala sila at napaatras. Mental barrier. Napakalakas ng mental power. Bulalas ni Ayer, hindi pa ako nakakita ng ganoong nakakatakot na mental pressure. Anong magagawa ko? Kahit si Prinsesa Ayer ay hindi makapasok. Nag-aalalang sabi ni Wu Yechuan. Napakawalang magawa ni Ayer. Siya ay isang matalinong tao sa mga tao, ngunit si Sally Ye ay isang demonyo, at ang kanyang espiritual na talento ay mas mataas kaysa sa kanya. Isang lamig ang sumili sa magagandang mata ni Su Qingzhou, at malamig na sinabi niya, darating ako. Lahat ay napatingin sa kanya na nagtataka. Sister-in-law, hindi ito biro. Bagamat ang iyong cultivation base ay mabilis na umunlad, ang kasalukuyang lakas ni Sally Ye ay hindi matatawaran. Oo, Miss Su, ang paglagpas sa mental barrier ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa utak, payo ni El. Kinaweyan ni Su Qingzhou ang kanyang kamay at sinabing, may sarili akong sukat. Habang sinasabi niya iyon, pinalamutian ni Su Qingzhou ang isang nagyayalong aura sa buong katawan niya, at ang kapangyarihan ng dark blue na bloodline ni Xuanming ay nananatili sa kanyang katawan. Ito, anong klaseng kapangyarihan ito? Gulat na bulong ni Ayer. Nalaman niya na ang mga particle ng enerhiya sa paligid ni Su Qingzhou ay hindi niya kontrolado. Ito ay malinaw na isang espesyal na kapangyarihan na pinalabas ni Su Qingzhou mula sa kanyang sarili. Si Sister Su ay ang bloodline awakener ng Xuanming clan ng Xia Kingdom, marahil ito ang kapangyarihan ng Xuanming bloodline, sabi ni Wu Ye. Hindi pinapayagan ang lahat na magsalita pa, naglakad na si Su Qingzhou papunta sa pinto. Pumasok siya sa mental barrier at hindi siya naapektuhan. Inalis niya ang lock ng pinto at pumasok sa boudoir ni Sally Ye. Pumasok ka. Talagang kayang labanan ni Hipag ang mental power ni Sally Ye. Bulalas ni Belial. Hindi. Baka ang bloodline ng aking Hipag ay ganap na hindi naapektuhan ng panghihimasok ng panlabas na espiritual na kapangyarihan, sabi ni Azazel. Sa oras na ito, nakita din ng lahat si Sally Ye sa silid. Nakita ko ang magandang babae na dati ay parang diyosa ng liwanag ng buwan, ngunit ngayon ay nakaupo na siya sa malamig na sahig at gulong-gulo ang buhok. Ang nakakagulat ay na may pilak na punyal sa kanyang kamay, tinaga ni Sally Ye ang 12 ng sugat sa kanyang mga paa at maging sa kanyang katawan. Nabahira ng dugo ang lupa. Sally Ye, baliw ka ba? Namumula ang mga mata ng lahat ng nasa labas ng pinto, at hinihiling na sana ay hindi sila sumugod.
Ito si Saliye, na pumutol sa sarili at gagaling sa lalong madaling panahon, kung ito ay isang ordinaryong tao, mamamatay siya sa isang kutsilyo. Itinaas ni Saliye ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay mapula, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. May mga luha sa kanyang mukha, na parabang natuyo ang mga luha. Nang malaman niya na pumasok si Su Qingzhou sa silid at lumapit sa kanya, may bakas ng pagdududa sa kanyang mga mata. Bakit ka nandito? Hindi alam ni Saliye na nakarating na si Su Qingzhou sa Purgatory Island. Walang pakialam na tumingin si Su Qingzhou sa babaeng may pilak na buhok, at sinabing, gusto mo talagang mamatay. Emph. Ngumiti ng sarkastikong si Saliye, nandito ka ba para hikayatin ako at sabihin ang mga salitang iyon ng aliw? Hindi na kailangan. Pagod na akong marinig ito. Gusto ko lang parusahan ang sarili ko bago ako mamatay, at pagkatapos ay tapusin. Ang halimaw na tulad ko ay hindi dapat nabubuhay sa unang pagkakataon. Umiling si Su Qingzhou, ang kanyang mga mata lalong nanlamig, masyado kang nag-iisip. Para sa isang babaeng tulad mo na lumikha ng milyon-milyong hindi makatarungang kaluluwa at kasalanan, bakit kita aaliwin? Sino ang aaliw sa mahigit 1 milyong tao na namatay? Sino ang magpapasaya sa kanilang mga pamilya? Kung hindi dahil sa iyo. Ang aking minamahal na lalaki ay hindi pa nanahimik hanggang ngayon. Ang aming pamilya, at lahat ng naririto, ay hindi sana nahulog sa ganoong krisis. Kailangan mong managot sa lahat ng ito, ikaw tulad ng iyong namatay na ama at tiyuhin, nararapat kang mamatay. Nang marinig ang masasama at malamig na salita ni Su Qingzhou, lahat ng tao sa pinto ay natigilan, iniisip, ito ba talaga ang magliligtas ng mga tao? Hindi ba't pinipilit nitong mamatay ang mga tao? Kabanata 1237 Papatayin kita. 1237. Halatang na-stimulate din si Saliye. Sa isang pares ng malamlam na mga mata, tinitigan niya si Su Qingzhou ng blanko, at siya ay natigilan. May pagngisi sa gilid ng bibig ni Su Qingzhou, bakit, tama ba ako? Ang mga mata ni Saliye ay nagpakita ng bakas ng ayaw, ngunit mabilis itong natakpan ng sakit, at ibinaba niya ang kanyang ulo at masungit na sinabi, tama ka. Hindi ako karapat-dapat na mamatay. Dapat akong mapahamak. Sally, huwag kang mag-isip ng ganyan. Wala kang kasalanan. Malakas na sigaw ng Leviathan sa labas. Oo, Saliye, kinokontrol ka lang. Hindi yan ang tunay na ikaw. Panghihikayat din ni Wu Yeshu. Ngunit tumalikod si Su Qingzhou at malamig na sumigaw, manahimik ka. Isang malakas at mabagsik na aura ang direktang nagpasindik kina Leviathan at Wu Yeshu sa labas. Kinaikit ni Asmodeus ang kanyang mga mata, inabot at tinapik ang balikat ng disipulo, bahagyang umiling, at sinenyasan si Wu Yeshu na huminto sa pagsasalita. Parehong nag-isip sina Azazel at Belial at napalunok sa sasabihin. Biglang hinawakan ni Su Qingzhou ang damit ni Saliye at hinayla siya pataas mula sa lupa. Makinig. Ngayon ay hindi alam ng buong mundo kung ilang pares ng mga mata ang nakatitig sa lugar na ito. At ang asawa ko, dahil sa iyo, nawala at hindi na bumalik. Madali para sa iyo ang mamatay, ngunit nakagawa siya ng mga krimen laban sa iyo. Sa madaling salita, napakamura ng kamatayan para sa iyo. Bakit pwede kang mamatay ng sabay-sabay, at kailangan nating matakot at harapin ang gulo na naiwan mo? Ang mga mata ni Saliye ay puno ng kalungkutan, ang kanyang espiritu ay malapit ng mag-collapse, at siya ay nasakal. Authentic, ayoko na, wala na akong mukha na kaharap sa hari. Siyempre wala kang mukha para makita siya. Kung hindi dahil sa'yo, paano siya walang balita? Ang magandang mukha ni Su Qingzhou ay nagyayalong malamig, ang kanyang mga mata ay puno ng lamig at determinasyon, at sinabing, gusto mong mamatay. Huwag kang masyadong mabalisa. Kasi bago siya bumalik, kung hindi natin kayang suportahan, itong pamilya, itong organisasyon, lahat ng meron siya. Lahat ng pinahahalagahan ay masisira. Pagkatapos, bago masira ang kanyang kaharian, kahit na hindi ka magpakamatay, papatayin kita. Dahil sa pag-iral mo, kung sisirain mo ang manliligaw ko, sisirain din ito ang akin. Lahat. Kahit anong paraan ang gamitin ko, papatayin kita. I swear. Ang mga salita ni Su Qingzhou ay nagpang-inig sa lahat sa loob at labas ng silid, at maririnig ang mga karayom sa paligid. Ang mga demonyo ng inferno, na parabang ito ang unang pagkakataon na nakilala nila si Su Qingzhou, ay tumingin sa likod ng babae, na nagpapakita ng isang dampi ng solemnidad at pagkamangha. Napalunok si Saliye, at sa kalungkutan, ngumiti siya ng malungkot, nasusuklam ka sa akin, hindi ba? Inihagis ni Su Qingzhou si Saliye sa lupa, tumalikod at lumabas ng silid. Bago umalis, malamig siyang nag-iwan ng isang pangungusap, napakabisi ko, maraming panloob at panlabas na problema na haharapin, wala akong oras na mag-aksaya ng anumang oras upang maput sa isang pag-aaksaya na magpipigil lamang. Nang inag ang katawan ni Saliye, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit sa sandaling ito, ang mga kuko ay tumusok sa mga palad ng kanilang mga kamay, umaagos ang dugo. Sa labas ng pinto, lahat ay tumingin sa balingkinitan ngunit walang katulad na matibay na likod ni Su Qingzhou, lahat ay may komplikadong mga ekspresyon. Sa wakas naiintindihan ko na kung bakit siya ang pinili ng amo sa halip na iba. Napabuntong hininga si Azazel sa mahinang boses. Kumurap si Asmodeus at tumango.
Isang pansamantalang peacekeeping base sa pampang ng Magdalena River. Nilinaw ni Ye Fan kay Xu Lingshan na pagkatapos ng kanyang kasalukuyang mapanganib na sitwasyon, tinalikuran ni Xu Lingshan ang ideya ng pag-uulat ng impormasyon ni Ye Fan. Napagkasunduan din ng dalawa na sa base, pansamantalang pinalitan ni Ye Fan ang kanyang pangalan sa friend at nag-set up ng imahe ng isang doktor sa ibang bansa ni Xia Guodian. Ang pangalan ay natural na kinuha mula sa orihinal na codename ni Ye Fan na Fallen. Nanatili rito si Ye Fan hanggang sa ikatlong araw, kaya nagkaroon siya ng mas detalyadong pag-unawa sa lugar na ito. Sa nakalipas na 3 araw, ipinakilala ni Xu Lingshan sa iba na siya ay isang matandang kaibigan na nagkataong nasa panganib habang naglalakbay dito, kaya nanatili siya sandali. Bilang kapitan ng pangkat na ito, si Xu Lingshan ay may mataas na prestihiyo. Pagkatapos niyang ipakilala ang pagkakakilanlan ni Ye Fan, walang masyadong nagtanong. Mabilis na tinulungan ni Ye Fan ang organisasyon ng doktor sa isang lugar kung saan kulang ang mga mapagkukunang medikal. Dahil sa napakahusay na kasanayan ni Ye Fan sa medisina, ang lahat ay umibig kaagad sa katanghaliang lalaki na ito at nailigtas ang buhay ng ilang refugee sa loob ng 3 araw. Siyempre, hindi plano ni Ye Fan na maging voluntaryo sa lahat ng oras. Mas pinagtuunan niya ng pansin ang paghahanap ng paraan para mabawi ang kanyang lakas. Sa gabi, tahimik na lumabas ng tent si Ye Fan, naghahanap ng liblib na lugar upang magnilay at magsanay. Ayon sa pag-unawa ni Ye Fan sa kanyang sariling sitwasyon, naniniwala siya na ang pinakamahalagang bagay ay ibalik ang kanyang sigla. Ang iyong katawan, bawat cell, ay kumonsumo ng labis at nasa isang estado na katulad ng dormancy. Hindi pa nakatagpo o nakarinig si Ye Fan ng ganoong sitwasyon. Ngunit naramdaman niya na imposibleng subukang buhayin ang kanyang katawan sa kanyang orihinal na crazy dance. Not to mention, my middle-aged body is now not able to perform that set of movements that require a lot of physical energy, at kahit na kaya kong gawin ito, magtatagal. Wala siyang panahon na maghintay ng 3 taon. Kaya naman, nagbago ang isip ni Ye Fan at nagpas siyang subukang gamitin ang kanyang panloob na kakayahan upang pasiglahin ang kanyang katawan at gumaling. Ang pinakamakapangyarihang kung fu na kayang kayanin ni Ye Fan ay ang Tianyi Shui, at ang mahiwagang ehersisyo na nakita niya sa kuweba ng ahas. Hindi pamilyar si Ye Fan sa mga ehersisyo sa Spirit Snake Cave, at wala lang siyang sapat na lakas ng pag-iisip upang makapasok sa Sword God Ring upang maunawaan. Sa makatuwid, ang pinakamahusay na pagpipilian ay ang muling paglilinang ng Chene Shengshui. Ang langit ay puno ng tubig, at binibigyang pansin natin ang lahat ng bagay sa buhay, bakas pabalik sa pinagmulan, at ulitin ang ikot. Ang pagsasanay na ito ay para lamang sumipsip ng espiritual na enerhiya at gamitin ito para sa sariling paggamit, at pagkatapos ay sa wakas ay makamit ang estado kung saan ang sarili at ang langit at ang lupa ay pinagsama, at lahat ng bagay sa mundo ay magagamit para sa sariling paggamit. Makatuwiran na ito talaga ang uri ng ehersisyo na higit na kailangan ni Ye Fan sa sandaling ito. Gayunpaman, pagkatapos mag-practice ng 2 gabi, napagtanto ni Ye Fan na nagkamali siya ng kalkula. Totoo na ang panloob na lakas ay maaaring sumipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa at magbigay ng sustansya sa katawan, ngunit dapat itong isagawa. Maging talented ka lang. Siyempre, kilalang kilala ni Ye Fan si Chene Shui, ngunit nakaligtaan niya ang isang pangunahing kinakailangan, na ang kanyang pisikal na kondisyon. Dahil ang kasalukuyang katawan ay wala na sa orihinal nitong kalagayan, ang bulok na parang kahoy na katawan na ito ay lubos na nabawasan ang kahusayan sa pagsipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Ang pagsasanay ay nangangailangan ng talento. Dati ay napakatalino ni Ye Fan, ngunit ngayon, ang sobrang pagod na katawan na ito ay hindi na angkop para sa pagsasanay. Kung ibang tao ang nahulog mula sa langit patungo sa impyerno, at napagtanto na siya ay maaaring umalis mula sa isang henerasyon ng walang katulad na mga powerhouse, biglang nawala, at 20-30 taong gulang, tinatansya na ito ay kailangang gumuho. Gayunpaman, mabilis na huminahon si Ye Fan matapos mapagtanto ang malupit na katotohanan ito. Sa tainga, may tunog ng ilog na umaagos, at ang tunog ng hangin ay sinasabayan ng huni ng mga insekto. Si Ye Fan ay nakaupo sa ilalim ng puno, nakatingala sa mga bituin sa langit, iniisip ang tungkol sa kanyang kasintahan at mga kapatid sa di-kalayuan. Iyon ang kanyang espiritual na haligi. Huminga siya ng malalim at sinabi sa sarili na habang nabubuhay siya, may pag-asa, at tiyak na makakagawa siya ng paraan. Pabagalin ang pagsasanay ng mga panloob na kasanayan, ito ay mas mahusay kaysa sa hindi pagsasanay at manatili sa isang tulala. Saglit na inaliw ni Ye Fan ang kanyang sarili, at pagkatapos ay nagplanong magpatuloy sa pagsasanay ng Tianyi Shui. Ngunit sa sandaling ito, isang figure ang dumating sa hindi kalayuan. WHO. Ito ay hindi isang ligtas na lugar. May mga drug lord at gangster sa buong lugar, at agad na naging mapagbantay si Ye Fan. Kabanata 1238, huwag maliitin ang mga tao. 1238. Sino pa ba ang lugar na ito maliban sa akin? Lumapit si Xu Lingshan na medyo walang magawa, at naging malinaw ang kanyang anyo. Kinagabihan, hinubad niya ang kanyang uniforme ng militar at nagsuot ng puting kamiseta at casual na maong, at ang kanyang magandang figure ay naging mas kitang-kita.
Natigilan sandali si Yefan, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, gabi na, hindi ako nakatulog. Hindi ka ba matutulog? Marahan na bamantong hininga si Shu Lingshan, umupo sa tabi ni Yefan, at sinabing, mukhang naging ordinaryong tao ka na talaga. Kung dati ka, paano ako aalis ng ganito? Kamakailan, hindi ko pa rin alam na ako ito. Nagkibit balikat si Yefan, hindi ko mapigilan, pagkatapos ng lahat, kung mailigtas ko ang aking buhay sa pagkakataong ito, kailangan kong magpasalamat. Tumingin si Shu Lingshan sa lalaki na may komplikadong ekspresyon, at nanatiling tahimik. Ang gabi sa tropical na rainforest, na may banayad na hangin na umiihip. Mga malungkot na lalaki at balo sa ilalim ng puno, medyo banayad ang kapaligiran. Lingshan, ano ang gusto mong sabihin? Naramdaman ni Yefan na tila may tinatago ang babae. Ibinaba ni Shu Lingshan ang kanyang ulo at kinagat ang kanyang mga labi at ngumiti, kung sasabihin ko sa iyo, huwag kang magalit, okay. Ikinalat ni Yefan ang kanyang mga kamay, maglakas loob ba akong magalit? Hindi kita matatalo ngayon. Galit na sinulyapan siya ni Shu Lingshan, sinundan ang biro at sinabing, tama, gusto kitang i-bully, madali lang. Oo, kaya kung ano ang gusto mong sabihin, sabihin mo lang, masayang sabi ni Yefan. Ang magagandang mata ni Shu Lingshan ay kumislap at sinabi niya, ang gusto kong sabihin ay, makita kang ganito, kahit na malungkot ako, ngunit, napakasaya ko rin. Masaya. Nanlumo si Yefan, bakit? Dahil, nararamdaman ko noon na napakalayo mo sa akin na hindi ka naman galing sa iisang mundo, ito ang unang pagkakataon na naramdaman kong napakalapit sa iyo. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, agad na uminit ang mukha ni Shu Lingshan, tumalikod siya, tumalikod kay Yefan, at sinabing, ikaw. Huwag mo akong intindihin. Wala akong ibang ibig sabihin. Tumingin ng diretsyo si Yefan sa babae at naisip sa sarili, kung wala itong ibang kahulugan, paano ito maituturing na kawili-wili? Gayunpaman, ang mga salita ni Shu Lingshan ay nakaantig sa lambot ng kanyang puso. Huminga ng malalim si Yefan at sinabi ang isang bagay na matagal na niyang gustong sabihin, ngunit nakalimutan niyang sabihin. Sa totoo lang, madalas kitang iniisip ngayong taon. Bahagyang nanginig ang likod ni Shu Lingshan, ngunit hindi nagsalita. Ilang beses kong sinubukang magtanong tungkol sa iyo, ngunit, sumuko ulit ako. Sa tingin ko ay ayaw mo nang bumalik. Kailangan kong igalang ang iyong pinili. Hindi pa rin lumingon si Shu Lingshan, hinawakan ang kanyang mabangong balikat gamit ang dalawang kamay, at ibinaon ang kanyang ulo sa kanyang mga braso. Napangiti si Yefan at sinabing, naging ganito na ako ngayon, at ang pananatili dito ay talagang isang pabigat, at nagagawa kang makipagsapalaran. Salamat, handa ka pa ring tulungan ako. Sa sandaling ito, biglang tumalikod si Shu Lingshan at medyo galit na sinabi, Yefan. Ano ang ibig mong sabihin? Ako ba, Shu Lingshan, ganoong klase ng mababaw at snob na babae? Dahil ba sa ikaw ay may problema, ikaw ay tumatanda, at hindi mo nilinang. Itatanggi ko ang lahat ng nakaraan. Natigilan si Yefan, at iwinagayway ang kanyang mga kamay bilang paumanhin, Lingshan, huwag kang magkamali, gusto ko lang magpasalamat sa iyo. Itigil mo na ang pagtingin sa mga tao. Nakatayo ka sa mundo kahit nasa taas ka man o mahulog sa ibaba ng ikasyam na palapag, puso ko lang ang susundin ko. Huwag mong isipin na ikaw lang ang lalaki sa mundo. Galit na sabi ni Shu Lingshan. Napangiti ng mapait si Yefan, bakit niya pinukaw ang babae, hindi naman iyon ang ibig niyang sabihin. Gayunpaman, ang ugali ni Shu Lingshan ay kapareho ng dati. Akala ko galit si Shu Lingshan at gusto nang umalis, pero ayaw niya, biglang tumalikod ang babae at sinabing, hindi ligtas dito sa gabi, may mga makamandag na ahas at hayop ang papasok sa kampo, manunood ako dito, ikaw mismo ang mag-practice ng exercise. Nag-init ang puso ni Yefan, ngunit hindi niya inaasahan na ang babae ay nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan at lumabas upang tulungan siyang manood ng gabi. Si Yefan ay masyadong tamad na magsabi ng marami tungkol sa mga salita ng pasasalamat. Ang tanging magagawa niya ay tahimik na panatilihin ang damdaming ito sa kanyang puso. Ang oras ay mahalaga, kaya hindi na nag-aksaya pa si Yefan ng oras at sinimulan ng seryosong magsanay ng mga ehersisyo. Sa mga sumunod na araw, tumulong si Yefan na gamutin ang ilang nasugatan sa araw, at sa gabi, na sinamahan ni Shu Lingshan, ay nagsanay ng panghabambuhay na tubig. Dalawang malaking drug lord gang sa paligid ang nag-away, na nagresulta sa maraming nasugatan. Si Yefan ay mahigpit na pinisil sa araw at gabi. Ilang beses dinala ni Shu Lingshan sina Liu Ye, Zheng Kai at iba pang Dragon Soul Fighter para iligtas ang mga tao at bumalik na may dugo sa buong katawan. Nang makita ang eksenang ito, nakaramdam ng kaunting pagkabalisa si Yefan tungkol sa buhay ni Shu Lingshan noong nakaraang taon. Sa kabutihang palad, palaging sinasanay ni Shu Lingshan ang mga simpleng galaw na itinuro niya sa kanya. Siya ay nasa mabuting kalusugan at hindi nagdusa ng anumang malalaking pinsala. Pagkaraan ng napakaraming araw, medyo nasanay na si Yefan sa buhay dito, ngunit ang hindi niya magawa ay ang kanyang buhay ay puno ng tubig, at hindi ito bumuti. Ang sobrang pagod na katawan na ito ay talagang hindi angkop para sa paglilinang. Alam ni Shu Lingshan na hindi maganda ang pag-unlad ng cultivation ni Yefan, kaya ilang beses niyang inaliw si Yefan,
Huwag mag-alala, dahan-dahan lang. Ngunit hindi talaga kailangan ni Yefan ng aliw. Nakakita na siya ng napakaraming bagyo at nakatagpo ng maraming desperado na sitwasyon. Alam niya ang katotohanan na walang ganap na landas. Sa araw na ito, gaya ng dati, tinulungan ni Yefan ang isang sugatang batang babae na alisin ang bala mula sa kanyang binti sa tent ng isang medical team, at pagkatapos ay ginamo ang sugat. Oras na para kumain. Sa labas ng tolda, nagsisigawan ang mga kawal sa buong maghapon, na sinenyasan ng mga tao sa kampo na kumuha ng plato at gumawa ng pagkain. Dr. Feren, ang hirap, tere kain na tayo, dito tayo magbebenda, nakangiting sabi ng isang itim na babaeng nurse. Si Yefan ay talagang nagugutom. Naging ordinaryong tao siya, at madaling magutom kapag nagtatrabaho. Ngumiti siya at tumango, at lumabas ng tent. Nang malapit na siyang pumunta sa lugar kung saan inilalagay ang pagkain, narinig ni Yefan ang tunog ng boom na makina ng binagong kotse na nagmumula sa hilagang kanlurang direksyon ng kampo. Sa sandaling ito, si Shu Lingshan ay nagmamadaling tumakbo palabas ng tent at sumigaw ng malakas, Zheng Kai. Liu Ye, tawagin mo ang lahat ng mga peacekeeper sa kampo. Sumunod ka sa akin sa harapan para maarang. Sheng Tianxiu, hayaan ang mga sugatan at ang medical team na magtipon sa loob ng fortifications. Oo, sunod-sunod na kumilos ang ilang miyembro ng team. Nang akayin ni Shu Lingshan ang isang tao sa gate ng Ziman, nakita niya na mayroon ng 4 o 5 binagong mga off-road na sasakyan at mga pick-up, at sila ay pumasok. Ang mga sasakyang ito ay nilagyan ng mabibigat na machine gun. Kung dito magbaril, hindi masusukat ang mga nasawi. Gayunpaman, ang mas ikinagulat ni Shu Lingshan at ng iba pang mga peacekeeper ay isang malakas na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may tabako sa kanyang bibig at isang malaking diamond na relo na bumaba mula sa malaking pickup. Ang malaking tao na ito ay nagwalas lamang ng kanyang madilim na tingin sa istasyon na iyon, na nagbigay sa kanya ng isang puwersang nagpapapigil. Kung Cha, bakit siya nandito? Bulalas ng ilang taong nakakakilala sa malaking tao, at ang mukha ni Shu Lingshan ay sobrang solemn na din. Sumimangot si Yefan. Noong nandito siya, matagal na niyang narinig na ang lalaking ito na nagngangalang Kung Chao ay isa sa 2 pinakamalaking drug lord sa malapit. Si Concha ay isa sa mga partido sa labanan at turf battle na ito. Malupit ang kanyang mga pamamaraan, marami siyang nasasakupan, at marami siyang pondo. Siya ay itinuturing na numero 1 figure sa buong Columbus Drug Lord Circle. Karaniwang sinusunod ng mga drug lord ang mga patakaran. Ang peacekeeping base ay isang restricted area. Hindi sila papasok sa lugar na ito at tahasang pumukaw sa internasyonal na batas. Katulad ni Shu Lingshan at ng iba pa, kapag negel iligtas sila ng mga tao sa labas, sila ay aatake, ngunit kapag bumalik sila sa kampo, ang mga gangster na iyon ay hindi maglalakas loob na humabol. Kaya naman, ang biglaang pagdating ni Concha ay nagpasimulang makaramdam ng takot sa lahat sa kampo, dahil kung talagang nilayo ni Concha na baliwalain ang internasyonal na batas at tuluyang masira ang ilalim, kung gayon sila ay magiging miserable. Kabanata 1239 na alisin mo ito. 1239. Kung Cha, ito ang kampo ng mga internasyonal na peacekeeper, mangyaring umalis. Nanguna si Shu Lingshan at lumapit kay Ying Wen at sinabi. Bamantong hininga si Concha, walang ekspresyon ang kanyang bakal na mukha, at sinabing, huwag kang kabahan, hindi ako nandito para pumatay, hindi ito paglabag sa internasyonal na batas. Kung gayon bakit ka nandito? Ang pagmamaneho sa isang kotse na may mabigat na machine gun ay isang paglabag sa mga patakaran dito. Malamig na sabi ni Shu Lingshan. Inunat ni Concha ang kamay at sinenyasan ang mga lalaking nasa likuran niya. Hindi nagtagal, isang lalaking may dugo ang mukha at walang malay ang binuhat palabas ng isang pickup truck sakay ng stretcher. Ito ang kapatid kong si Gomez, na nasugatan sa labanan ngayon. Ito ang pinakamalapit na medical base. Gusto kong iligtas mo siya. Mataimtim na sabi ni Concha. Natigilan ang lahat, nalaman lang na nandito si Kung Cha para humingi ng tulong medikal. Ang ganitong sitwasyon ay napakabihirang. Sa pangkalahatan, ang mga drug lord ay may sariling mga medikal na koponan, at kahit na kumukuha ng ilang mga doktor na may mahusay na mga kasanayan. Tutal may pera naman sila. Ngunit kung minsan ang lugar kung saan nilalabanan ang apoy ay malayo sa kanilang base, at ang mga sundalong walang oras para magpagaling ay direktang iiwanan sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, ang nakababatang kapatid ni Concha ang nasugatan sa pagkakataong ito, at natural na tumanggi siyang iwanan siya. Ngunit nagmamadali silang bumalik sa kanyang base, at ang paglalakbay ay masyadong mahaba para sila ay maantala, kaya desperadong pumasok sila sa kampo ng tagapag-alaga ng kapayapaan. Tumingin si Shu Lingshan sa medical team sa likod, nanginginig ang mga doktor at nurse at hindi nang ahas na sumulong. Nag-aalala rin siya na kung hindi mailigtas ang Gomez, direktang papatayin ni Concha. Lalong nanlamig ang mga mata ni Concha, at sinabi niya, alam ko kung ano ang iyong ikinababahala, sinasabi ko sa iyo, hinahayaan ako ng aking mga magulang na alagaan itong nag-iisang nakababatang kapatid bago umalis. Kung mamatay si Gomez ngayon, lahat kayo ay dapat magbigay sa kanya ng burial. Huwag mong asahan na matatakot ako sa set ng international law na yan, ako, Concha, hindi ako natakot.
Namutla ang magandang mukha ni Shu Lingshan. Bagamat hindi siya matakot kay Kung Cha, napakaraming sibilyan sa likod niya para protektahan siya. She was invincible with both fists and four, not to mention na may mabibigat na machine gun ang kalaban. Naiinip si Concha sa paghihintay, at agad na napako ang kanyang mga mata sa grupo ng mga medical staff sa likod. Kapag hindi kayo nagpalabas ng doktor, papatayin ko kayong lahat. Nagulat ang mga doktor, at lahat sila ay bumaling sa pinuno ng medical team, isang nasa katanghaliang gulang na doktor na nagngangalang Huang Haotian sa siya. Bagamat may karanasan si Huang Haotian, natakot din siya, itinulak ang kanyang salamin, at nahirapang lumakad. Dr. Huang, huwag kang mag-alala, maliban kung ako ay mamatay, paprotektahan kita ng buong buo. Si Shu Lingshan lang muna ang makapag-comfort sa kanya. Tumango si Huang Haotian na may pilit ng ngiti, lumakad, tumingkayad at sinimulang makita ang sitwasyon ni Gomez. Kung, Mr. Kung Cha, ano ang kapatid mo? Nasugatan. Mabangis ang mga mata ni Kung Cha, kung alam ko, ano ang gagawin ko sa isang doktor. Nang inag si Huang Haotian, kaya nagtanong siya sa halip, ano ang umatake sa kanya. Sinabi ni Concha, nang siya ay bumaril sa kotse, siya ay binaril sa binti, nahulog mula sa kotse, at nabangga ng isang kotse. Mabilis na tumango si Huang Haotian, sinimulang suriin ang sugat at puso ni Gomez. Hindi nagtagal bago sumimangot si Huang Haotian, hindi nasaktan ng bala ang arteria, hindi naman ito malaking problema, lumampas lang sa 125 ang tibok ng puso niya, malamang na koma ito dahil sa cardiac tamponade. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Galit na sabi ni Concha. Si Huang Haotian ay nanginginig sa takot, cardiac tamponade, na isang traumatic heart rupture, o ang akumulasyon ng dugo sa pericardial cavity na sanhi ng vascular damage sa pericardium. Shut up! I don't want to hear this. Itatanong ko lang sa'yo, paano gising ang kapatid ko? Halika. Inilabas ni Kung Cha ang kanyang pistol at itinutok kay Huang Haotian. Binunot din ni Shu Lingshan ang kanyang baril at itinutok kay Kung Cha, huwag kang gumalaw. Ibaba mo ang baril. Ilang sandali pa ay nagsimula na ring bumunot ng baril ang mga nasasakupan ni Concha, at nagkadikit ang magkabilang panig. Lumambot ang mga binti ni Huang Haotian, at mabilis niyang sinabi, ako. Susubukan kong kunin ang likido sa kanyang pericardium ngayon, huwag mag-alala. Maaari itong mailigtas. Sige. Si Huang Haotian ay itinuturing din na may karanasan sa pangangalagang medikal, kaya pagkatapos matukoy ang sanhi, dali-dali niyang hiniling sa isang nurse na kunin ang syringe. Pagkatapos ng simpleng pagdidisimpekta, ipinasok ni Huang Haotian ang karayom sa puso ni Gomez, sinusubukang ilabas ang likido. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali na pagbomba, ang mukha ni Huang Haotian ay namutla at ang pawis ay bumubuhos. Ang pampang, hindi lumabas. Ito, kailangan buksan ang dibdib para mahanap ang dahilan, matigas na sabi ni Huang Haotian. Buksan mo ang dibdib. Sinabi mo bang nandito ang operasyon? Kumunot ang noo ni Concha. Umiling si Huang Haotian at sinabing, narito. Hindi ako makapag-opera dito, dahil kulang ang mga surgical materials, at napakasama ng mga kondisyon, hindi na ito masuture pagdating ng panahon. Mr. Concha, I really tried my best. Maayos ang ospital, ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay isang maliit na kampo lamang. Sinabi ni Kung Cha na may malungkot na ekspresyon, kung hindi mo mailigtas ang aking kapatid, pumunta ka sa impyerno. Pagkatapos, mag-shoot na si Kung Cha. Nang makita ito, binalak ni Shu Lingshan na direktang barilin ang braso ni Kung Cha. Wait! Tumawag si Ye Fan kay Kung Cha sa huling minuto, at dahil nagsasalita siya sa Espanyol, agad na tumugon si Kung Cha. Napabuntong hininga si Ye Fan sa kanyang puso, ayaw niyang maging masyadong halata, dahil kailangan niyang maging low profile, ngunit sa sandaling ito, tila kailangan niyang tumayo. Sino ka? Naghahanap ng kamatayan. Malamig na sabi ni Kung Cha. Umakyat si Ye Fan at ipinahiwatig na maayos si Shu Lingshan, at sinabing, maaari kong subukang iligtas ang iyong kapatid, ngunit maaari mong hayaan muna si Dr. Huang. Doktor ka ba? Tanong ni Concha. Sinabi ni Ye Fan, kung tatanungin mo muli ang mga nakakainip na tanong na ito, maaaring mamatay ang iyong kapatid. Kumunot ang noo ni Kung Cha, mas mabuting magtagumpay ka. Kung hindi, sabay kitang papatayin. Sinabi ni Huang Haotian na may maputlang mukha, Dr. Friend, hindi kami maaaring mag-opera dito, hindi man lang kami makapagtahi, ano ang nangyayari? Tulong. Maginhawang tinapik ni Ye Fan ang balikat ng kausap, Dr. Huang, mangyaring dalhin ang lahat ng kagamitan sa pag-opera para sa pagbukas ng dibdib, bukod pa sa tubig at isang urethral tube. Ano ang gusto mo ng urethral tube? Nagtaka si Huang Haotian. Wala akong oras para magpaliwanag, bilisan mo, sabi ni Ye Fan. Kinagat ni Huang Haotian ang kanyang mga ngipin, tumakbo mismo sa tent, at tinulungan si Ye Fan na ilabas ang lahat ng kagamitan. Sa ilalim ng kinakabahang tingin ng lahat, maayos na binuksan ni Ye Fan ang dibdib ni Gomez at pinutol ang kanyang puso. Nagtataka rin si Huang Haotian kung paano siya binalak ni Ye Fan. Nagtiwala pa rin siya sa doktor na pansamantalang dumating sa kampo.
Oo, ngunit ang kasalukuyang operasyon ay halos imposible, at siya ay lubhang hindi mapakali. Nakita ko. Nasira ang kanang ventricle. Tuwang-tuwa ang mukha ni Yefan. Matapos maubos ang likido sa loob, mabilis niyang kinuha ang urethral tube at naglagay ng lobo sa harap sa ventricle. Dr. Huang, tulungan mo akong magbuhos ng 10 mililitro ng tubig sa lobo, sabi ni Yefan. Si Huang Haotian, na nasa gilid, ay biglang nagising at sinabing malakas, so ganyan yan. Ikaw, ginagamit mo ang lobo ng urethra para pansamantalang isara ang pagbukas ng puso. Pinuri rin ng grupo ng mga medical staff sa likod ang pagiging mahinahon at husay ni Yefan. Nakakagulat, sa wakas ay naligtas sila. Sa lalong madaling panahon, habang ang lobo ay pumutok, ang pagbubukas sa puso ay naharang. Iniunat ni Yefan ang kanyang kamay upang suriin ang carotid artery ni Gomez, itinaas ang kanyang ulo at sinabi kay Concha, okay, pansamantalang dumaan ang iyong kapatid sa mapanganib na panahon, ngunit kailangan mong dalhin siya sa isang lugar kung saan maaari siyang tahiin sa lalong madaling panahon. Kinaikit ni Concha ang kanyang mga mata, at sumilay ang isang magaspang na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Oh! Hindi ko inaasahan ang napakahusay na surgeon sa maliit na kampo na ito. Nang marinig ito ni Shuling Shan, hindi niya maiwasang tumingin kay Yefan ng may magandang ekspresyon. Kahit na mawala ang kanyang cultivation base at 20-30 taong gulang, ang lalaking ito ay maaari pa ring magbigay sa kanya ng nakakataba ng puso na pakiramdam. Nagpalakpakan din ang grupo ng mga peacekeeper at ordinaryong manggagawa sa likuran. Kung Cha, ngayong kontento ka na, oras na para kunin ang iyong mga tao, sabi ni Shuling Shan. Ngumiti ng masama si Kung Cha, okay lang, pero malayo pa ang dadalhin ko para maibalik ang kapatid ko sa base. Lubak-lubak ang daan, at natatakot ako sa aksidente. Kaya, kailangan ko ring ilayo itong Dr. Fern. Kabanata 1240 ano ang gusto mo? 1240. Hindi. Nang marinig ito ni Shuling Shan, agad siyang tumanggi, nakidnap ka. Malamig nang umuso si Kung Cha, ngayon lang ako nag-iimbita, pero kapag tumanggi ka, kikidnap ako, at papatay. Takot na takot ang lahat ng staff sa pinangyarihan, at alam nilang hindi nagbibiro si Concha. Napabuntong hininga si Yefan sa kanyang puso at sinabing, okay, sasama ako sa iyo. Ikaw. Hindi maiwasan ni Shuling Shan na mag-alala nang makita niyang aalis na si Yefan. Kung si Yefan noon, syempre hindi siya nag-aalala, ngunit ngayon ay maaari siyang patayin ni Yefan ng isang bala. Hahaha. Oo naman, may puso ang mga magulang ng doktor, huwag kang mag-alala. Hanggat ang aking kapatid ay ganap na nasajep, hahayaan kong umalis si Dr. Fern, nakangiting sabi ni Concha. Kinagat ni Shuling Shan ang kanyang mga ngipin at sinabing, kung gusto mong ilayo si Dr. Fern, sasama ako sa iyo. Team Shu. Nagulat si Zheng Kai, Liu Ye at iba pang miyembro ng koponan sa likod at nais silang pigilan. Ngunit winagayway ni Shuling Shan ang kanyang kamay at sinabing, iniligtas ni Fern ang lahat ng tao rito. Hindi ko siya papayagang mag-isa sa panganib. Zheng Kai, kapag wala ako rito, papalitan mo ako bilang kapitan. Walang magawang tumingin si Yefan kay Shuling Shan at nakangiting sinabi, huwag kang masyadong mag-alala, alam kong hindi nila ako sasaktan ng ganoon kadali. Kahit na mawala ang kanyang cultivation, ang karanasan sa pakikipaglaban ni Yefan ay nagbibigay pa rin sa kanya ng maraming paraan ng pagliligtas buhay. Napakatigas ng ulo ni Shuling Shan at sinabing, nagpasya na ako, at hindi na ito magbabago. Nang makita ito, alam ni Yefan na walang silbi ang pagharang, kaya tumango siya. Si Kung Cha ay tumingin kay Shuling Shan ng kakaiba, ngumiti ng masama at sinabing, okay, ang babaeng ito ay malugod na sumakay sa kotse. Hindi nagtagal, sumakay sina Yefan at Shuling Shan sa isang off-road na sasakyan, at si Yefan ang may pananagutan sa buhay ni Gomez sa kalsada. Matapos magmaneho ng kalahating oras, pumasok ang team sa isang patag na lugar. Tumingin si Yefan sa labas ng kotse at nalaman na may mga manggagawang nagpino, gumagawa at nag-iimpake ng mga gamot sa lahat ng dako. Maraming babae at bata din ang nahuli dito at ginamit bilang mga kulis. Mayroon ding ilang mga tagapangasiwa, na may dalang mga baril at latigo, na humihimok sa ilang pagod na manggagawa na magmadali sa trabaho. Ang mga bastard na ito ay hindi makatao. Kung ako sa iyo, hindi ko nais na iligtas ang mga taong ito kung papatayin ko sila. Tiningnan ni Shuling Shan ang eksena sa labas at nagalit. Ngumiti si Yefan, sumulyap kay Gomez, na medyo maayos ang paghinga, at sinabing, kaibigan man o kaaway, mabuting tao o masamang tao, basta ang pasyente ay nasa harap niya, dapat niyang gawin ang lahat para iligtas siya. Doktor iyon. Tiningnan ni Shuling Shan ang lalaki na may kahangahangang mga mata, at huminga ng mahina, matanda ka na, paano ka magiging napakagwapo? Napakagaling mo sa medisina, hindi mo nakikitang nagpapabata ka. Sinabi niya iyon, ngunit sa puso ko, kailangan kong aminin na naaakit ako kay Yefan na nagsabi ng mga salitang ito. Ha! Iyon ay. Biglang may nakita si Yefan sa labas ng bintana at hindi niya maiwasang magtaka. Lumingon si Shuling Shan upang tingnan, at nalaman na ang tinutukoy ni Yefan ay isang sinaunang pyramid na natatakpan ng lumot at berdeng halaman.
Ito ang pyramid ng sibilisasyong Mayan, at ang base ng Concha ay itinayo sa gilid ng pagkasira ng Mayan na ito, sabi ni Shu Lingshan. Alam kong ito ay isang Mayan pyramid, ngunit ito ay makatwiran. Dapat ay walang Mayan civilization sa lugar na ito, Ye Fan muttered. Hindi ko alam ang tungkol dito. Narinig ko na ang isang malaking bilang ng mga sinaunang sibilisasyon ng Mayan ay hindi pa naimbestigahan dahil sa hindi sapat na pondo at hindi magandang kapaligiran ng arkeolohiko. Maaaring napalampas ang pyramid na ito, sabi ni Shu Lingshan. Naisip ito ni Ye Fan, ngunit posible, dahil sa napakapanganib na lugar, madaling mapatay ang mga arkeologo. Napakaraming pyramid sa mundo na kailangang pag-aralan. Hindi kailangang magbiro sa buhay. Sa paglipas ng panahon, walang pupunta sa mga pyramid sa mga mapanganib na lugar. Medyo matalino ang taong ito. Gamit ang Mayan pyramid na ito, ni ang hukbo ng gobyerno o ang internasyonal na hukbo ay hindi nang ahas na bambahin ang lugar na ito ng sobrang lakas, tumanggo si Ye Fan. Oo. Kung ikukumpara sa libu-libong taon ng sinaunang kultural na pamana, ang isang gang ng mga drug lord ay talagang wala, napabuntong hininga si Shu Lingshan. Pagkababa ng sasakyan, dinala ng grupo ng mga medical staff na naka-white coat si Gomez sa operating room ng drug lord gang. Maraming pera si Concha, at kung mas mayaman siya, mas natatakot siya sa kamatayan. Sa makatuwid, ang mga medikal na kagamitan at mga doktor dito ay top-notch, at sila ay binabayaran ng malaking halaga ng pera bawat taon. Matapos makitang ligtas at maayos ang kanyang kapatid, tumalikod si Kung Chao at ngumiti kay Ye Fan. Oo, Dr. Friend, gusto kong pasalamatan ka sa pagligtas sa aking kapatid. Para sa susunod na tahi, dapat sapat na ang iyong doktor, tayo na, sabi ni Ye Fan. Sandali lang, nakangiting sabi ni Concha, ako, Concha, ay hindi maramo. Kung mananatili ka, bibigyan kita ng 5 milyong dolyar sa isang taon. Ngumiti si Ye Fan, pasensya na, may iba pa akong dapat gawin, kaya tinatanggap ko ito ng may mabuting hangarin. Nanlamig ang mga mata ni Concha, Dr. Friend, napakahusay mong doktor, mahusay na doktor, ililigtas mo ang buhay ng maraming tao. Ngunit kung aalis ka rito, maaari mong iligtas ang buhay ng aking mga kaaway. Kaya, hindi ko pinapayagan na mangyari ang ganoong bagay. Kung Cha, may balak ka bang bumalik sa sinabi mo? Maingat na binantayan ni Shu Lingshan si Ye Fan. Ma'am, alam kong magaling ka sa pakikipaglaban, pero lahat ng tao ko dito. Mas mabuting huwag ka nang gumalaw kung hindi. Pinitik ni Kung Chao ang kanyang mga daliri, at maya-maya, isang dosenang tao na may mga M16 ang tumakbo palabas sa tabi niya. Isang matipunong lalaki na may dalang rifle. Ang lakas ng putok na ito ay sapat na upang agad na matalo si Ye Fan at Shu Lingshan sa laman. Nangangati sa galit ang mga ngipin ni Shu Lingshan, ngunit alam niya na ang kanyang sariling mga kamao ay hindi makakapantay sa apat, hindi pa banggitin ang matinding firepower ng kalaban. Pagkatapos ng pagpikit, iniunat ni Ye Fan ang kanyang kamay at hinawakan ang babae, humakbang pasulong, at nakangiting sinabi, alam ko, saan man ako pumunta, nigel iligtas ako ng mga tao, kaya mananatili na lang ako. Natawa si Kung Cha, sure enough, you know the current affairs. Iyon lang. Ang pagstay dito, makakapagligtas ka ng mga tao at kumita ng malaki. You can pumatay ng 2 ibon sa isang bato. Naging balisa si Shu Lingshan, Ye Fan. Anong ginagawa mo? Baliw ka. Humakbang si Ye Fan at dahan-daw ang lumapit kay Kung Cha, gayunpaman, umaasa akong pag-usapan ang kabayaran. Madaling sabihin ito, kung mapatunayan mo na ang iyong mga medikal na kasanayan ay mas malakas kaysa sa aking punong manggagamot, pagkatapos ay ibibigay ko sa iyo na magagawa mo ito sa halagang 10 milyon. Habang nagsasalita si Kung Cha na may mapang-asar na mukha, biglang sumili ang malamig na liwanag sa mga mata ni Ye Fan. Matapos makalapit si Ye Fan sa isang tiyak na distansya, bigla siyang naglabas ng Sand Eagle pistol mula sa baywang ni Kung Cha. Kaagad, hinawakan ni Ye Fan ang leeg ni Concha gamit ang isang braso, at hinawakan ng pistola ang ulo ni Concha. Huwag kang gagalaw. Galawin mo ulit ako at sisirain ko yung leader mo. Si Ye Fan ay tila nagbagong anyo mula sa isang mabait na doktor tungo sa isang mamamatay tao, at ang nakamamatay na aura na kanyang pinalabas ay nagpang-inag sa lahat ng naruroon. Ang cultivation base ay nawala, ngunit ang nakamamatay na aura ay hindi mawawala. Ang kasalukuyang kakayahan ni Ye Fan ay hindi hihigit sa mas mabagal na bilis at mas kaunting kapangyarihan, ngunit hindi siya magiging mababa kay Kung Cha, na isa ring ordinaryong tao. Parang ulan ng malamig na pawis sa noo ni Kung Cha. Naramdaman niya si Ye Fan sa likod niya, ang momentum na lumalabas sa kanyang buong katawan ay parang tusok ng karayom, na nagpapalamig sa kanyang gulugod. Bukod dito, hinawakan ni Ye Fan ang baril, hinawakan ito ng hostage, at ginawa ang mga paggalaw ng sabay-sabay. Siya ay kasing galing nang dumaan siya sa libu-libong sesyon ng pagsasanay. Halatang veterano na siya. Isang grupo ng mga drug lords at gangster ang nanood sa amo na naka-hostage, kinakabahan na hindi alam kung ano ang gagawin. Lumiwanag ang mga mata ni Shu Lingshan. Sinamantala ang pagkakataong ito, hindi pinansin ng pinakamalapit na gangster, kaya gamulong siya, sumugod at itinaas ang kamay para barilin ang gangster, at kumuha ng M16 rifle.
Gamit ang baril ni Shu Lingshan, mas natakot ang mga gangster, at hindi nila alam kung tututukan si Ye Fan o ang babaeng ito. Pagkatapos ng lahat, sila ay isang grupo ng mga rabble. Kapag na-control ang pinuno, magkakaroon ng kaguluhan. Ikaw, sino ka ba? Kinagat ni Kung Chao ang kanyang mga ngipin, ngunit hindi naglakas loob na kumilos. Nanlamig ang mga mata ni Ye Fan, kailangan mo lang malaman na mas mahusay akong pumatay ng tao kaysa magligtas ng mga tao. Gudong. Napalunok ng laway si Kung Chao. Biglang kumirot ang puso ko. Ikaw, anong gusto mo? Mahinahong tanong ni Concha. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, click on the notifications bell.